Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1871. Hong Long. Isang malakas na pagsabog ang na-trigger ng Chinang Old Emperor. Isang abnormal na hugis ang nabuo, at unti-unting nagiging brutal at nakakakilabot na leon. Ang ibabaw ng katawan nito ay nasusunog sa umuusok na apoy. Ang enerhiya na nakapaloob sa katawan nito ay sinaunang at napakalawak upang sirain ang isang bahagi ng langit. Tila nabuhay ito. Ang apoy ay humihinga sa labas ng kanyang bibig habang ito ay sumusugod patungo kay Jiang Chen. Bilang tugon, gumalaw din si Jiang Chen, sinira ang nakakatakot na Golden Dragon Seal. Malinaw na malinaw sa kanya ang kanyang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa Supreme Elder. Ang isang late immortal venerable tulad ng Old Emperor ay talagang hindi katugma para sa kanya. Kahit gaano kalakas ang combat technique ng kalaban, hindi nito kayang labanan ang Golden Dragon Seal. Ruer, gamulong ang gintong dragon. Ang dalawang hayop ay nagbanggaan sa isa't isa sa pinakamabangis na paraan. Hong Long. Nayanig ang langit at lupa. Hindi mabilang na mga tao ang kinilig. Natakpan ang nakakapasong araw sa kalangitan. Ang gintong liwanag na nagmula sa banggaan ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang mapanirang enerhiya ay kumalat sa buong lugar. Sa mata ng hindi mabilang na mga tao, ang leon ng matandang emperador ay nawasak ng gintong dragon. Nakatanggap ng hindi kapani-paniwalang reaksyon, siya ay pinadala ng ilang dosenang metro ang layo at bumulwak ng dugo. Natalo siya sa labanan. Ano? Bakit napakalakas ng kutong loob na ito? Kahit isang huli na immortal venerable ay hindi katugma sa kanya. Fuck. Itong anak ni Abich ay isang lihis lang. Masyadong mabilis ang kanyang paglaki. Bakit hindi natin siya pinatay noon sa lahat ng bagay, na nagbigay sa kanya ng silid upang lumaki, na naging isang malaking bane? Sa kabutihang palad, mayroon pa rin tayong kalahating hakbang na soberano sa ating kampo, kung hindi, sapat na ang isang Jiang Chen upang puksin tayo. Kuwit. Ang eksena ay nagbabagabag sa bawat eksperto ng Great Cloud Empire. Sa ngayon, ang bawat isa sa kanila ay naniniwala na ang pinakamataas na elder ay talagang namatay sa mga kamay ni Jiang Chen. Ang pagkatalo ng matandang emperador ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Naikuyong ni Yun Chanzan ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay tila sobrang hindi kasiya siya. Hindi ito ang gusto niyang makita. Ang huling pagdududa niya tungkol sa pagkamatay ng pinakamataas na elder ay naglaho. Hindi napigilan ng venerable extermination na sumimangot, binago ang paraan ng pagtingin niya kay Jiang Chen. Kahit na hindi pa rin niya inilagay si Jiang Chen sa kanyang mga mata, hindi niya maiwasang aminin na si Jiang Chen ang pinakanakakalaban sa langit na henyo na nakita niya. Walang alinlangan, ang matandang emperador ang pinakanagulat. Itinatanggi niya ang katotohanang pinatay ni Jiang Chen ang pinakamataas na elder. Matapos matalo sa laban, wala na siyang ibang masabi maliban sa buntong hininga, at aminin na ang bilis ng paglaki ni Jiang Chen ay talagang napakabilis. Huwala! Biglang kumalat ang 5 elemental sphere na parang mga agos, na agad na isinara ang larangan ng digmaan. Sa susunod na sandali, gamit ang Great Void Technique, si Jiang Chen ay nawala sa paningin at nagpakita mismo sa harap ng Old Emperor, ang Heavenly Saint Sword na patungo sa noo ng Old Emperor. Hindi maganda. Ang matandang emperador ay natakot. Hindi niya akalain na si Jiang Chen ay kikilos ng ganoon kabilis pagkatapos niyang matalo. Naunawaan na niya ngayon na hindi siya bibigyan ni Jiang Chen ng pagkakataong makatakas. Hindi. Sir Extermination. Nasa panganib ang matandang emperador. Nagulat si Yun Chanzan. Kung papatayin si Old Emperor, hindi maiisip ang pagkawala ng Great Cloud Empire. Ang venerable extermination ay naging ulap ng itim na usok at sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Ang nakakatakot na chi ng half-step na sovereign ay lumabas mula sa kanya, tinataka ng buong larangan ng digmaan sa isang iglap. Hindi rin niya akalain na si Jiang Chen ay magiging mabilis para sa pagpatay, ngunit tiwala pa rin siya sa pagliligtas sa matandang emperador mula sa pagkakahawak ni Jiang Chen.
Ang sulok ng bibig ni Jiang Chen ay nagpakita ng isang bakas ng malamig na ngiti. Huli na para pigilan siya ngayon. Puchi. Ang paggalaw ni Jiang Chen ay tila lumampas sa konsepto ng oras. Sa napakalapit na distansya ni Jiang Chen, at sa ilalim ng pagsupil ng 5 elemental sphere, kahit isang tunay na soberano ay hindi makakaligtas sa lalaki mula sa pagkakahawak ni Jiang Chen. Ikaw. Ang nagyayelong malamig na espada ay dumiretso sa lugar sa pagitan ng mga kilay ng matandang emperador. Ang dulo ng espada ay lumabas mula sa kabilang panig. Anak ng Abich. Galit na galit, itinaas ng Venerable Extermination ang kanyang tungkod, na nagwagayway ng sinag ng itim na malamig na liwanag. Sa bilis ng kidlat, binawi ni Jiang Chen ang kanyang espada at naiwasan ang pag-atake ng walang kahirap-hirap gamit ang Great Void Technique. Lumitaw siya 300 metro ang layo mula sa kanyang kalaban, at inalis ang kanyang domain. Hinawakan ng kagalang-galang na pagpuksa ang matandang emperador sa kanyang mga kamay, ngunit ang matandang emperador ay wala ng buhay. Hong! Isang alon ng galit ang bumungad sa kanyang katawan habang siya ay nagpasada sa langit. Puno siya ng galit ngayon, at pakiramdam na nawala lahat ng mukha niya. Bagamat wala siyang pakialam sa pagkamatay ng matandang emperador, ginagarantiyahan niya ang kaligtasan ng matandang emperador. Matandang emperador. Ang mga tao ng Great Cloud Empire ay humiyaw, ang kanilang mga mata ay naging kakaibang pula. Ang matandang emperador ay pinatay bago sila. Nawalan sila ng 2 huli na Immortal Venerables ng ganoon lang. Patayin siya. Dapat patayin si Jiang Chen bilang paghihiganti sa pagkamatay ng matandang emperador. Itong anak ng Abich, sobrang nagpatalo sa atin. Hanggat hindi siya pinapatay, yung mga namatay na kasamahan natin ay hindi makakapagpapahinga ng mapayapa. Kuwit 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 tuldok tuldok. Ang kanilang sama ng loob kay Jiang Chen ay tumaas hanggang sa pinakamataas, ngunit sa parehong oras, mayroon ding makapal na takot sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang lakas ni Jiang Chen ay natakot sa kanila sa kabila ng kanilang determinasyon na patayin si Jiang Chen. Alam na alam nila na mayroon lamang Venerable Extermination na maaaring pumatay kay Jiang Chen. Sir Extermination. Mangyaring alisin siya. Malakas na sigaw ni Yun Chanzan. Hindi niya sinisi ang Venerable Extermination sa pagkamatay ni Old Emperor dahil masyadong mabilis ang sitwasyon. Walang nag-iisip na si Jiang Chen ay maglulunsad ng isang pag-atake sa sandaling iyon, at ang kanyang bilis ay hindi kapani-pani walang mabilis. Kahit ang Venerable Extermination ay hindi sapat na mabilis para pigilan siya. Ang Venerable Extermination ay hindi hahayaang mabuhay si Jiang Chen kahit na walang udyok ni Yun Chanzan. Dapat niyang hayaan si Jiang Chen na mamatay sa isang napakakaabang paraan. Mayroon siyang hindi mabilang na paraan na maaaring magpahirap kay Jiang Chen nang walang katapusang sakit bago siya mamatay. Sa madaling salita, hindi niya hahayaang madaling mamatay si Jiang Chen. Anak, paano mo gustong mamatay? Tumingin si Venerable Extermination kay Jiang Chen, isang madilim na liwanag ang patuloy na kumikinang mula sa kanyang tungkod na malinaw na isang hindi pangkaraniwang immortal weapon o isang devil weapon. Mamatay. Hindi ba masyadong maaga para magdesisyon kung sino ang mamamatay ngayon? Umiti si Jiang Chen. Bukod sa layunin ng labanan, wala siyang ipinakitang senyales ng takot at tensyon. Ang hukbo ng Great Shen Empire ay biglang natahimik. Karaniwan, dapat silang magsaya pagkatapos mapatay ang matandang emperador. Sa halip na matuwa, bawat isa sa kanila ay may suot na tensyonado. Lahat sila ay nag-aalala kung talagang makakalaban ni Jiang Chen ang half-step sovereign. Anak, hindi mo iniisip na makipag-away sa akin, hindi ba? Tinitigan ng Venerable Extermination si Jiang Chen, medyo nagulat. Naririnig niya mula sa tono ni Jiang Chen na gustong kalabanan siya ni Jiang Chen. Hindi niya lang maisip kung saan nakuha ni Jiang Chen ang ganoong pagtitiwala upang labanan ang isang mabigat na half-step na soberano. Tama ka. Gusto kitang ipaglaban, isang kalahating hakbang na soberano. Naisip mo ba kung paano kung ikaw ang mamatay? Sinimulan ni Jiang Chen na ayusin ang kanyang chi. Sa kanyang opinyon, ang pakikipaglaban sa isang half-step na soberano ay isang napakahirap na bagay. Haha! Humagalpak ng tawa ang Venerable Extermination na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Sige at subukan mo, anak.
Gusto ko talagang malaman kung saan mo nakuha ang tiwala mo. Sa kabila ng katotohanan na ang pakikipaglaban sa isang kalahating hakbang na Immortal Venerable ay hindi isang marangal na bagay, sabik siyang malaman kung paano siya lalabanan ng mayabang na batang ito. Magaling. Gumalaw si Jiang Chen, tinamaan ang makapangyarihang Fire Dragon Seal. Ang nakakatakot na apoy nito ang nagdulot ng pagtaas ng temperatura sa paligid. Roar. Ang dragon na apoy ay umungal at umaksyon sa Venerable Extermination. Sa wakas, nagkaroon ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon sa harap ng Venerable Extermination. Dahil hindi ipinakita ni Jiang Chen ang kanyang apoy habang nakikipaglaban sa matandang emperador, wala siyang ideya na si Jiang Chen ay nagtataglay ng napakalakas na apoy. Habang sumusugod ang apoy na dragon sa kanyang direksyon, naramdaman niyang gumagalaw ang Devil Chi sa kanyang katawan, na para bang nakatagpo nila ang kanilang natural na kaaway. Shit! Paano siya nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang siga? Kalahati lang ng aking lakas sa pakikipaglaban ang kaya kong gamitin sa harap ng gayong siga. Ang kagalang-galang na pagpuksa ay hindi napigil ang magmura. Hindi niya akalain na si Jiang Chen ang talagang may paraan para pigilan ang kanyang kapangyarihan. Humph! Bata, sa tingin mo kaya mo akong ipaglaban dahil lang sa iyong apoy na kayang sugpuin ako? Anong biro? Kahit kalahati lang ng lakas ko ang kaya kong gawin, sapat na para patayin ka. Malamig na harumph ang Venerable Extermination. Nagulat siya sa apoy ngunit hindi iyon pumukaw sa kanyang takot. Malaki pa rin ang tiwala niya sa kanyang half-step Sovereign Cultivation Base. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng Venerable Extermination, isang kalahating hakbang na Sovereign na maaari lamang gumamit ng kalahati ng kanyang lakas ay sapat na upang harapin si Jiang Chen. Naisip na ito ni Jiang Chen noon, ngunit ang dahilan kung bakit pinili pa rin niyang labanan ang kalaban na ito ay dahil sa pamamaraan ng ilusyon. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay pilitin ang kanyang kalaban na gamitin ang kanyang Lost Illusion Technique. Sa isang iglap na abot ng umuungal na apoy na dragon ang target nito. Ang layunin ng pagpatay ng Venerable Extermination ay tumaas, ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman habang siya ay nagpasabog ng isang itim na palad sa apoy na dragon. Hong Long. Ito ang pinakahuling banggaan at ang tunay na tugatog ng isang labanan. Ang mga natitirang alon na nagmumula rito ay nanginginig sa lupa. Kung ang larangan ng digmaan ay hindi naging matatag, ang epekto ay magdudulot ng matinding pinsala sa imperial na kabisera. Gayunpaman, ang ganitong uri ng marahas na banggaan ay naging sanhi ng hindi komportable sa lahat. Ang mga may mababang lakas ay namutla, ang kanilang mga tainga ay pumipintig at nakakaramdam ng lahat ng uri ng hindi masabi na sensasyon. I-activate ang Grand Formation. Ipagtanggol ang imperial na kabisera. Nag-aalala tungkol sa epekto ng shockwaves sa mga may mahinang cultivation base sa Imperial Capital, nag-utos kaagad si Yun Chanzan. Ngayong patay na ang kataas-taasang elder at ang matandang emperador, hindi nila maaaring pahintulutan ang labanan na guluhin ang kapayapaan ng mga mamamayan, kung hindi ay mahuhulog ang buong kabisera sa hindi makontrol na kaguluhan. Sa kalangitan, ang mga itim na alon ng chi at ang apoy na dragon ay nagbanggaan sa isa't isa. Ang epekto ng apoy sa itim na chi ay napakalaki. Ang Devil Chi sa loob ng itim na chi ay sinunog, at ang Venerable Extermination ay kailangang gumamit ng sarili niyang enerhiya upang mapanatili ang mga itim na alon. Gaya nga ng sinabi niya, kalahati lang ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ang kaya niyang gamitin. Obviously, ang ganitong uri ng labanan ay talagang nakapipigil sa kanya. Bagamat kalahati ng kanyang lakas ay sapat na para mapatay niya ang kalaban, hindi maalis ang ganoong pakiramdam. Sa katunayan, ang sinumang napigilan ang lakas sa pakikipaglaban ay ganoon din ang mararamdaman. Devil Dragon. Punta ka sa impyerno, anak. Sumigaw si Venerable Extermination, na puno ng makapal na layunin ng pagpatay ang kanyang katawan. Roar. Isang demonyong dragon na may sukat na 300 metro ang nagkatawang tao at nag-hover sa kalangitan. Ang malaking katawan nito ay nakaharang sa isang bahagi ng kalangitan. Ito ay ganap na nabuo mula sa nakakatakot na masamang enerhiya. Isa itong dragon na nilikha para sa massacre. Masyadong malakas ang strike na ito. Kahit na ang isang walang katulad na kagalang-galang ay dudurugin ng demonyong dragon. Sa tapat ng larangan ng digmaan, bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Chen.
Tama, ang lakas ng isang kalahating hakbang na soberano ay walang katulad na kapangyarihan. Kung wala siyang kakayahan na maaaring sugpuin ang mga demonyo, imposible para sa kanya na labanan ang pag-atake ng Venerable Extermination. Ruer. Gayunpaman, hindi siya natakot sa pag-atake. Muli, inilunsad niya ang Fire Dragon Seal, isa sa mga pinakakapakipakinabang na pamamaraan sa pagpigil sa Venerable Extermination. Sa sandaling makita ng walang hanggan na mayabang na Diablo na dragon ang apoy na dragon, ang Chinito ay lumiit na parang ngayon lang nakakita ng pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo, ngunit ang mabangis na kalikasan nito ay hindi nagpatinag. Sa ilalim ng kontrol ng Venerable Extermination, galit na galit nitong sinisingil ang apoy na dragon. Ang dalawang dragon na may magkaibang katangian ay bumangga sa isa't isa. Nakakabinging dagandong ang narinig. Gusto ng bawat isa na sirain ang isa't isa. Nakakabigla ang eksenang iyon. Ang epekto mula sa Diablo ay umaalon at naglalagablab ng mga patong-patong na walang laman, na ginagawang isang nakakulong na impyerno ang larangan ng digmaan. Ito ay isang hindi maisip na sakuna kung ang sinuman ay hindi sinasadyang pumasok sa larangan ng digmaan. Ang kombinasyon ng apat na uri ng pinakamataas na apoy ay may malaking epekto sa pagpigil sa demonyong dragon. Gayunpaman, ang apoy na dragon ay nilamon at ang natitira sa Diablo na dragon ay walang kabuluhang umatake kay Jiang Chen. Nasa loob na ito ng inaasahan ni Jiang Chen. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang mabigat na half-step sovereign. Hindi niya inaasahan na matatalo niya ang Venerable Extermination gamit lang ang Fire Dragon Seal dahil hindi iyon makatotohanan. Sa isang twist ng kanyang katawan, pinalayas niya ang Great Void Technique at madaling nakaiwas sa pag-atake. Anong mabilis na diskarte sa paggalaw? Naningkit ang mga mata ni Venerable Extermination. Hindi niya inaasahan na hindi lamang si Jiang Chen ang nagtataglay ng nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban, kundi pati na rin ang isang hindi kapani-paniwalang mabilis na bilis. Sa ngayon, hindi na siya naglakas loob na maliitin ang binata. Hindi na praktikal na ikumpara ang antas ng kanilang cultivation base dahil ang ilang napakalaking pag-iral sa mundong ito ay hindi mahuhusgahan ng common sense. Sa isang tunay na labanan, ang lakas ng labanan ang susi ng lahat. Ruer. Tinanggal muli ni Jiang Chen ang Fire Dragon Seal. Sa pagkakataong ito, 3 Fire Dragon ang nagkatawang tao, at saglit, ang eksena ay tila na puno ng mga galaw ng mga dragon. Gagamitin niya ang taktikang guerrilla para pilitin ang Venerable Extermination na gamitin ang Lost Illusion Technique. Noon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong agawin ang tagumpay mula sa pagkatalo. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa isang labanan. Kung tutuusin, mayroon pa rin siyang isang espesyal na pamamaraan para harapin ang Venerable Extermination, ang Edifying Light. Matagal na niyang hindi ginamit ang teknik na ito dahil hindi pa niya nahanap ang tamang target, at malinaw na hindi rin tamang target ang Venerable Extermination. Maaaring hindi ito gumana kung ipinutok niya ngayon ang nakapagpapatibay na liwanag sa kanyang kalaban. Maaari lamang niyang hintayin ang Venerable Extermination na gamitin ang Lost Illusion Technique sa ngayon. Kapag dumating ang oras na iyon, magkakaroon siya ng mataas na pagkakataon na maalis ang kanyang kalaban gamit ang Great Illusion Realm na sinamahan ng nakapagpapatibay na liwanag at ang kanyang pinakamataas na apoy. Ang sinumang makatuklas ng intensyon ni Jiang Chen ay tiyak na matatakot hanggang mamatay dahil ang ideya ng pag-aalis ng kalahating hakbang na soberano ay nakakabaliw. Nakakapahamak na Devil Sea. Dahil sa pagkakakilanlan ni Venerable Extermination, galit na galit siya na hindi niya nagawang ibagsak ang kalahating hakbang na Immortal Venerable pagkaraan ng napakatagal na panahon. Isa itong kahihiyan sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang walang hanggan na mga alon ng demonyo ay lumabas sa kanyang katawan at nabuo ang isang dagat na puno ng mga imahe ng mga demonyo. Mayroon ding mga ilusyonaryong demonyong dragon na umaakyat sa ibabaw ng larangan ng digmaan. Isa itong malakihang pag-atake. Gaano man kabilis ang movement technique ni Jiang Chen, hindi siya makakatakas mula sa saklaw ng pag-atake nito. Sa labas ng larangan ng digmaan, kung ito man ay ang mga eksperto ng Great Cloud Empire o Great Shen Empire, lahat sila ay tila walang katumbas na tensyon. Masyadong matindi ang sitwasyon ng labanan. Hindi inisip ng mga sundalo ng Great Cloud Empire na sapat ang lakas ni Jiang Chen para labanan ang Venerable Extermination. Emperor, ang Jiang Chen na ito ay labis na napakapangit.
I wonder kung matatanggal ba talaga siya ni Sir Extermination. Hindi dapat maging problema. Tutal, half-step sovereign si Sir Extermination. Gaano man kalakas si Jiang Chen, hindi niya kayang labanan ang isang kalahating hakbang na soberano. Ang kanyang apoy ay dapat na ang kanyang pinakamalaking trump card, na kayang pigilan ang devil essence ng Sir Extermination, ngunit hindi pa rin naipapakita ni Sir Extermination ang lahat ng kanyang kakayahan. Kung gagamitin niya ang Lost Illusion Technique, si Jiang Chen ay maiipit sa ilusyon at mamamatay sa kalaunan. Nagsalita si Yun Chanzan. Hindi rin niya inaasahan na ang sitwasyon ay uunlad sa ganoong lawak, gayunpaman ay mayroon pa rin siyang malakas na tiwala sa Venerable Extermination. Ito ay ang pagtitiwala na nagmula sa bulag na pagsamba at paggalang sa isang kalahating hakbang na soberano. Sa kampo ng Great Shen Empire, naging seryoso ang mga mukha ng 10,000 sundalo. Hindi alintana kung gaano nila kalaban-laban si Jiang Chen, ang kalaban na kinakalaban ni Jiang Chen ay napakalakas. Sa tingin mo ba ang commander ay katugma para sa Venerable Extermination? Parang hindi na ngayon. Kung tutuusin, ang kalaban ng commander ay isang mabigat na half-step na soberano, ngunit dahil sa kakayahan ng commander na pigilan ang kapangyarihan ng kanyang kalaban, hindi pa siya natatalo. Sa aking palagay, hindi magiging madaling gawain para sa Venerable Extermination na patayin ang ating commander. Makikita natin. Naniniwala ako na makakagawa pa rin ng milagro si commander. Puno siya ng kumpiyansa nang dumating siya rito. Dapat ay mayroon pa siyang ilang makapangyarihang trump card. Wala tayong dapat ipag-alala sa kanya dahil walang kwenta. Kuwit tudok. Bawat sundalo ng Great Shen Empire ay nagsalita ng mahina. Ang kanilang lubos na paggalang at paniniwala kay Jiang Chen ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na sundan si Jiang Chen sa imperial na kabisera ng Great Cloud Empire. Parehong malungkot sina Ji Yuangay at Yang Bufen habang ang kanilang mga mata ay hindi kumikislap sa larangan ng digmaan sa itaas. Nakaramdam sila ng matinding kaba dahil hindi biro ang makipaglaban sa isang half-step na soberano. Hong Long. Sa mga sumusunod na palitan, umasa lamang si Jiang Chen sa Fire Dragon Seal at Great Void Technique. Bagamat nagawang sugpuin ng Venerable Extermination si Jiang Chen, hindi niya nagawang magdulot ng anumang pinsala kay Jiang Chen dahil ang pamamaraan ng paggalaw ni Jiang Chen ay masyadong pambihira, at bihasa siya sa Great Divination Art, isang pamamaraan na nagbigay daan sa kanya upang mahulaan at makalkula ang kahinaan ng atake ng kanyang kalaban. Kaya, ang malalakas na pag-atake ng Venerable Extermination ay tila hindi nakaapekto kay Jiang Chen kahit kaunti. Ang mga sundalo ng magkabilang imperyo ay hindi nagsimula ng digmaan sa matinding labanan dahil alam nila na ito ay walang kabuluhan. Ang susi sa digmaan ngayon ay ang resulta ng labanan sa pagitan ni Jiang Chen at Venerable Extermination. Tila, ang bawat eksperto ng Great Cloud Empire ay umaasa sa pagkatalo ni Jiang Chen. Hanggat napatay si Jiang Chen, ang moral ng kanilang hukbo ay lalamunan ng mga espiritu ng hukbo ng Great Shen Empire. Nanatili rin ang kampo ng Great Shen Empire. Dahil sa lakas ng kanilang labanan, tiyak na hindi sila kalaban para sa Great Cloud Empire. Bagamat nawala ang Great Cloud Empire ng kanilang Supreme Elder at Old Emperor, ang kanilang kampo ay binubuo pa rin ng maraming malalakas na eksperto tulad ng Immortal Venerables mula sa Heavenly Jade Dynasty. Roar. Anak ng Abich. Sumigaw ang kagalang-galang na pagpuksa, pakiramdam na ang gayong labanan ay talagang napakasakit. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mahigpit na napigilan, at si Jiang Chen ay nakagalaw ng walang kahirap-hirap tulad ng isang loach. Gaano man kalakas ang kanyang mga atake, madali itong naiwasan ng kanyang target. Sa kabila ng katotohanang matagal na silang nag-away, hindi pa rin niya sinasaktan ang isang hibla ng buhok ni Jiang Chen, lalo pa siyang nasaktan. Walang paraan na hindi siya magagalit dito. Pakiramdam niya ay nasira ang lahat ng kanyang reputasyon sa maikling labanang ito. Jiang Chen, sa tingin mo kaya mo akong labanan sa pamamagitan lang ng pag-iwas? Angle ang kagalang-galang na pagpuksa. Bakit ka ba galit na galit? Nangangahulugan lamang ito na hindi sapat ang iyong kakayahan. Ang mapanuksong tono ni Jiang Chen ay sumakit muli sa pagpapahalaga sa sarili ng Venerable Extermination. Siya ay lubos na nawala ng mukha ngayon, mula sa sandaling pinatay ni Jiang Chen ang matandang emperador sa harap niya hanggang ngayon na hindi pa rin niya maibaba si Jiang Chen.
Kahit na sa kanyang kalmado bilang isang half-step sovereign, nagsimula siyang hindi makayanan at gustong-gusto niyang putulin si Jiang Chen, gayunpaman hindi niya mahawakan ang manggas ni Jiang Chen. Sa kabila ng nakatatak na sa buong larangan ng digmaan gamit ang kanyang kalahating hakbang na sovereign chi, nagawa pa rin ni Jiang Chen na pumailanglang na parang dragon, na lumilitaw sa iba't ibang lokasyon anumang oras. Ang ganoong uri ng nakakatakot na pamamaraan ng paggalaw ay nagpagalit sa kanya at hindi rin makapagsalita. Ang isang insidenteng tulad nito ay walang alinlangan na hindi pa nagagawa, at nakapipigil sa isang kalahating hakbang na soberano. Anak, hindi mo kailangang maging mayabang. Kapag sinabi kong papatayin kita, tiyak na papatayin kita. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ng napakalungkot pagkatapos nito. Ang kagalang-galang na pagpuksa ay hindi nag-aksaya ng oras. Unti-unting lumabas ang itim na hangin sa kanyang katawan, tahimik na kumalat sa bawat sulok ng larangan ng digmaan. Hindi niya akalain na kakailanganin niyang gamitin ang Lost Illusion Technique para harapin ang isang kalahating hakbang na Immortal Venerable. Ito ang trump card na ipinagmamalaki niya. Nawala na niya ang bilang ng mga eksperto na nawala sa kanyang ilusyon na kaharian, at nauwi bilang kanyang biktima. Naniniwala siya na hanggat nakulong niya si Jiang Chen sa kaharian ng ilusyon, si Jiang Chen ay matatapos. Sa kabila ng pagiging sobrang tago ng Lost Illusion Technique, hindi pa rin ito makatakas sa mga sentido ni Jiang Chen. Nagamit mo na rin sa wakas. Napangiti ang gilid ng bibig ni Jiang Chen. Sa halip na makaramdam ng takot, tila nasasabik siya. Gumagamit siya ng taktikang gerilya laban sa kanyang kalaban, naghihintay na dumating ang sandaling ito, dahil halos wala siyang pagkakataong manalo kung hindi gagamit ng ilusyon na pamamaraan ang Venerable Extermination. Kahit na ang Great Illusion Realm ni Jiang Chen ay mas malakas kumpara sa Lost Illusion Technique, walang alinlangan na imposibleng matrap ang Venerable Extermination dito. Pagkatapos ng lahat, ang Venerable Extermination ay hindi isang tanga. Hindi lamang niya magagawang matrap ang Venerable Extermination, ngunit matatanggap din ang backlash mula sa kanyang ilusyon na kaharian, ang mga kahihinatnan ay magiging matindi. Ngunit kapag ang Venerable Extermination ang unang naglagay ng ilusyon, ang senaryo ay magiging ganap na naiiba. Dapat malaman ng isang tao na kapag ang kaharian ng ilusyon ng isang tao ay nabigo na makapinsala sa isang kalaban, sa halip ay sasaktan nito ang caster. Kapag nasira ang Lost Illusion at napalitan ng Great Illusion ni Jiang Chen, ang Venerable Extermination ay tiyak na makakaranas ng hindi kapani-paniwalang backlash na lubhang makakaapekto sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na iyon, si Jiang Chen ay maaaring tahimik na makontrol ang kaharian ng ilusyon. Ang nasugatan na Venerable Extermination ay maiipit sa loob ng ilusyon. Pagkatapos, ilulunsad ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang paraan upang ibalik ang tubig. Ito ang perpektong plano ni Jiang Chen, at lahat ay gumagalaw ayon sa kanyang plano. Mula sa Instant Venerable Extermination na nagsumite ng Lost Illusion Realm, tiyak na mawawalan siya ng kontrol kay Jiang Chen. Ang mga butil ng ilusyon na agos ay naanod sa larangan ng digmaan. Ang Venerable Extermination ay napakaingat sa pagpapalabas ng ilusyon na pamamaraan sa takot na maramdaman ito ni Jiang Chen, at makatakas. Si Jiang Chen, sa kabilang banda, ay kumilos sa paraang inaasahan ng Venerable Extermination. Ipinagpatuloy niya ang pagtanggal ng Fire Dragon Seal at tila hindi niya alam ang chi ng ilusyon na kaharian. Anak, hahayaan kitang maging mayabang sandali. Sa lalong madaling panahon, hahayaan kitang matikman ang kakilakilabot ng aking ilusyon na kaharian at mamatay ng walang kapantay na kamatayan. Isang malisyosong ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Venerable Extermination na parang naging biktima na niya si Jiang Chen. Napakabilis, ang Lost Illusion Technique ay ganap na naitapon, na naging isang ilusyon ang buong larangan ng digmaan. Sa loob ng ilusyon, nawala sa paningin ang Venerable Extermination, at lumitaw ang mga itim na landas na tila mga daanan patungo sa kamatayan. Ang lugar ay naging isang madilim na mundo, walang hangganan at madilim. Jiang Chen anak, maligayang pagdating sa aking Lost Illusion. Ako ang ganap na pinuno dito. Ang iyong kamatayan ay tiyak ngayon. Ngunit dahil mayroon kang isang hindi pangkaraniwang pamamaraan ng paggalaw, gusto kong makita kung paano ka makakatakas mula rito.
Ang boses ni Venerable Extermination ay umalangaw-ngaw mula sa iba't ibang direksyon, at nahulog sa mga tainga ni Jiang Chen. Extermination, sa tingin mo sapat na ito para matrap ako hanggang mamatay? Paano na? Si Jiang Chen ay nagsalita ng malakas, ang apoy sa kanyang katawan ay tumataas. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin dahil hindi mo deserve ang pribilehiyong iyon. Maghihintay ako hanggang sa mawala ka sa sarili mo, at magdusa ng matinding sakit bago ka patayin. Nagsalita ang kagalang-galang na Extermination sa isang mapagmataas na tono. Nakaramdam siya ng saya, na para bang lahat ng naramdaman niyang pinipigilan kanina ay nawala. Ngayon siya na ang kumokontrol sa kapalaran ni Jiang Chen. Umiti si Jiang Chen ngunit nanatiling tahimik. Ang sitwasyon ay eksakto kung ano ang nais niya. Ngayon, maaari niyang ilagay ang lahat ng kanyang pagtuon sa Great Illusion Realm. Ang mga sinag ng liwanag ay lumabas sa kanyang katawan at kumalat sa buong lugar, gayunpaman, hindi ito naalarma sa Venerable Extermination. Sa opinyon ng Venerable Extermination, si Jiang Chen ay naghahanap lamang ng mga paraan upang makaalis sa kanyang ilusyon na kaharian. Sa totoo lang, kahit alam niya na si Jiang Chen ay nagpapalabas ng ilang uri ng ilusyon na pamamaraan, hindi niya ito pipigilan dahil lubos siyang kumpiyansa sa kanyang Lost Illusion technique. Bagamat nakuha ni Jiang Chen ang Illusion Heart Sutra mula sa isang hindi gaanong kababalaghan, ito ay isang napaka-misteryoso at malalim na sutra. Kahit ngayon, mayroon pa rin itong napakalaking puwang para sa pagsulong. Ipinagpalagay niya na ito ay isang Supreme Illusion technique na naipasa na ilang taon na ang nakalipas. At ang Great Illusion Realm ay palaging magagamit. Tulad ng iba pang mga diskarte sa labanan, ang mga diskarte sa ilusyon ay hinati sa antas at kalidad nito. Kunin ang apoy halimbawa, walang paraan na ang ordinaryong apoy ay may kukumpara sa True Dragon Fire, isang uri ng apoy na binubuo ng Supreme Yang. Kung ang isang ordinaryong apoy tulad ng apoy ng hayop ay sumalubong sa True Dragon Fire, ito ay magiging isang panig na pagsugpo. Ang parehong napupunta sa mga diskarte sa ilusyon. Ang Great Illusion Technique ay parang True Dragon Fire, at ang Lost Illusion Technique ay parang Beast Fire. Sa sandaling lumitaw ang Great Illusion Realm, ang Lost Illusion Technique ay liliit dahil sa kababaan nito, nahahayaan ang Great Illusion Realm na sirain ito ng hindi napapansin, at pumalit dito. Mabilis at tahimik ang proseso. Natatakot siya na baka huli na ng maramdaman ni Venerable Extermination ang problema. Ang multicolored brilliance ay naging mas maliwanag. Biglang napagtanto ng Venerable Extermination na may nagbago sa kanyang Lost Illusion. Ito ay naging ganap na naiiba mula sa dati. Ang mga madilim na landas ay nawala, at naging makulay na ningning. Pakiramdam niya ay tumuntong siya sa parang panaginip na mundo. Ano ang nangyayari? Pilit niyang ipinilig ang kanyang ulo at sa kanyang pagtataka, nawala si Jiang Chen. Siya ay nakulong sa gitna ng isang kaharian ng ilusyon. Pagpuksa, kaya ito ay kung gaano katamtaman ang iyong Lost Illusion. Ang boses ni Jiang Chen ay nagpang-inig sa eardrums ng Venerable Extermination. Barf. Ang Venerable Extermination ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Ang pagbagsak ng kanyang ilusyon na kaharian ay nagdulot sa kanya ng backlash at pinsala. Tumingin siya sa paligid at natuklasan na ang lugar na ito ay hindi na niya Lost Illusion, kundi isang bagong Illusion Realm sa halip. Jiang Chen, anong ginawa mo? Paano mo masisira ang Lost Illusion technique ko? Nagulat si Venerable Extermination. Ang ganitong resulta ay hindi katanggap-tanggap. Humph. Extermination, sinira ko ng tahimik ang Lost Illusion mo sa aking Great Illusion Realm. Nakulong ka ngayon sa aking ilusyon na kaharian. Tangkilikin ang pakiramdam ng kamatayan. Malamig na umungol si Jiang Chen, ang kanyang boses ay naglalakbay sa kawalan na parang multo. Sa puntong ito ng oras, mayroon siyang ganap na katiyakan sa pagharap sa kagalang-galang na pagpuksa. Roar! Isang fire dragon ang lumitaw ng wala saan at lumitaw sa itaas ng ulo ng Venerable Extermination sa isang iglap. Lubhang na alarma ang Venerable Extermination. Lahat ng bagay dito ay nagbago. Kinailangan niyang italaga ang isang bahagi ng kanyang enerhiya upang harapin ang impluwensyang dulot ng Great Illusion Realm habang nilalabanan ang mga palihim na pag-atake ni Jiang Chen. Swoosh! Sabay-sabay na lumitaw ang hindi mabilang na mga fire dragon.
Isang sinag ng puting liwanag ang bumaril patungo sa Venerable Extermination tulad ng pinakamaliwanag na liwanag sa mundo. Ano yan? Bulalas ng Venerable Extermination. Nakaramdam siya ng takot na parabang ang liwanag ang pinaka-nakakatakot na bagay sa langit at lupa. Inilunsad ni Jiang Chen ang lahat ng tatlong paraan ng nakakapagpatibay na liwanag, ang Great Illusion Realm, at ang pinakamataas na apoy. Sa ilalim ng impluensya ng mga pag-ataking ito, ang kalahating hakbang na soberano ay nagsimulang mawala ng kalmado. Sa katunayan, ang kasalukuyang kalagayan ng Venerable Extermination ay medyo masama. Hindi lamang napigilan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, kundi pati ang kanyang isip ay nabalisa at ang kanyang katawan ay nasugatan ng husto dahil sa backlash. Nawala na sa kanya ang lahat ng katahimikan at kay abangan niya sa simula. Ang nakapagpapatibay na liwanag, sa partikular, ay may pinakamalaking epekto sa kanya. Ang epekto nito sa pagpigil ay mas malaki pa kaysa sa apoy. Nararamdaman na niya na sa sandaling pababayaan niya ang kanyang pagbabantay ay papasok na sa kanyang katawan ang liwanag na iyon. 9 na Phantom Wolves. Mamatay ka na, kagalang-galang na pagpuksa. Si Jiang Chen ay lumitaw at itinapon ang 9 Phantom Wolves. Sa isang iglap, ang buong spatial zone ay napuno ng kanyang mga imahe, na nagbibigay sa Venerable Extermination na mahirap tumuon. Kung ang Venerable Extermination ay nasa kanyang peak form, hindi siya tututol kahit na ginamit ni Jiang Chen ang 9 Phantom Wolves, ngunit sa kanyang kasalukuyang estado, hindi niya matukoy ang tunay na Jiang Chen sa unang tingin. Ang Venerable Extermination ay ganap na natalo. Ang walang katapusang paraan ni Jiang Chen ay nakatulong sa kanya na magkaroon ng bagong pag-unawa na talagang may napakalaking pag-iral sa mundo. Nasa harap niya ang 9 na tao na kamukhang kamukha ni Jiang Chen, na itinaas ang kanilang mga espada sa kanya. Ang nagninangas na liwanag ay nagniningning mula sa kanilang mga espada. Naroon din ang nakakapagpatibay na liwanag na umaanod sa tabi niya. At sa ilalim ng mabibigat na pagsupil na ito, naamoy na niya ang bakas ng panganib. Umuungol. Ang Venerable Extermination ay nagdikit ng kanyang mga ngipin. Mabangis na liwanag ang sumilay mula sa kanyang mga mata. Hindi mabilang na mga sinag ng itim na liwanag ang nagmula sa kanyang tungkod sa lahat ng direksyon. Maglulunsad siya ng multidirectional attack sa 9 na eksperto. Ito mismo ang gustong gawin ni Jiang Chen sa kanya. Pinagsama sa Great Void Technique, ito ay naging mas hindi maisip. Sa ilalim ng ganoong sitwasyon, hindi nagawang sakta ng Venerable Extermination si Jiang Chen. Karaniwan, ito ang oras na gagawin ni Jiang Chen ang kanyang pinakahuling kontra-atake. Puchi. Sa napakabilis na bilis, isang buto nakikitang sugat ang iniwan mismo ng Heavenly Saint Sword sa balikat ni Venerable Extermination, dugong bumulwak mula rito. Bastard, how dare you saktan ako? Galit na nagsalita si Venerable Extermination. Isang kahihiyan ang masugatan ng isang kalahating hakbang na Immortal Venerable. Saktan ka, ito ay simula pa lamang. Nagpapatibay na liwanag. Ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang. Nakakamatay ang mga demonyo kapag may malalim na sugat ang naiwan sa kanilang katawan dahil doon madaling makapasok ang nakakapagpatibay na liwanag. Katulad ngayon, sa sandaling naputol ang sugat sa Venerable Extermination, ginabayan ni Jiang Chen ang nakapagpapatibay na liwanag sa katawan ng Diablo sa pamamagitan ng sugat. Sa sumunod na sandali, mahigpit na hinawakan ni Venerable Extermination ang kanyang ulo at umungal. Ang nakapagpapatibay na liwanag ay isa sa mga pinakamataas na pamamaraan ng Buddha sect na makapagpapatibay ng lahat ng uri ng kasamaan sa langit at lupa. Hindi pa rin mababago ng Venerable Extermination ang kanyang kapalaran kahit na siya ay isang half-step sovereign. Jiang Chen, anong ginawa mo sa akin? Nanginginig ang katawan ni Venerable Extermination mula ulo hanggang paa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pilitin palabasin ang bagay na tumutusok sa kanyang katawan, ngunit walang epekto. Nawalan ng kontrol sa kanyang isip, ang Devil Chi sa kanyang katawan ay unti-unting nabawasan. Hindi sumagot si Jiang Chen sa tanong ni Venerable Extermination, ngunit nag-iisip siya ng isang bagay kung dapat ba niyang patayin ang Venerable Extermination o hindi. Kung pinatibay niya ang Venerable Extermination, magkakaroon siya ng proteksyon ng isang half-step sovereign. Kung papatayin niya siya, maa-absorb ng Ancestral Dragon Pagoda ang lahat ng kanyang dugo at Chi Essence, na sapat na para mapawi ang 1.5 antas ng pagoda.
Hindi bababa sa 30,000 dragon marks ang mabubuo din, na nagtutulak sa kanyang cultivation base na palapit sa tunay na immortal venerable realm. Patayin siya. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagmumuni-muni, kumikinang sa kanyang mga mata ang isang matatag na hangarin sa pagpatay. Napagpasyahan niyang alisin ang demonyong ito. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kailangan ng proteksyon ng isang half-step sovereign. Maaaring magdulot ito sa kanya ng hindi kinakailangang problema kung dadalhin niya ang taong demonyo sa Immortal Court ng Fengchi Immortal Domain, na hindi magiging pabor sa kanyang plano. Bukod dito, hindi proteksyon ang kailangan niya ngayon, kundi lakas. Ang kanyang lakas ang susi sa lahat. Upang makuha ang napakalaking benepisyo mula sa kalahating hakbang na soberano, kinailangan niya itong patayin. Buzz. Isang malakas na ugong ang lumabas mula sa Heavenly Saint Sword ni Jiang Chen nang tumusok ito sa gitna ng noo ni Venerable Extermination. Sa ngayon, ang Venerable Extermination ay ganap na walang pagtatanggol. Ang kanyang panaghoy ay dumating sa isang biglang paghinto, ang nakapagpapatibay na liwanag ay lumabas sa kanyang katawan at bumalik sa katawan ni Jiang Chen. Kasabay nito, bumukas ang tiyan ng hindi nakikitang Ancestral Dragon Pagoda at nilamon ang bangkay. Ang Great Illusion Realm ay maaari lamang maka-impluwensya sa mga tao sa loob, kaya lahat ng nasa labas ng Illusion Realm ay malinaw na nakikita ang lahat ng nangyari sa battlefield. Hindi mabilang na mga mata ang nakatutok na ngayon sa malagim na eksena. Hindi. Ito ay imposible. Nanginginig ang katawan ni Yun Chanzan. Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang lumitaw sa kanyang mukha dahil alam niya na ang Venerable Extermination ang kanyang pinakamalaking at huling pag-asa. Ngayong patay na ang Venerable Extermination, sino pa ang makakapagligtas sa Great Cloud Empire? Masyadong makapangyarihan si Jiang Chen. Siya lamang ay sapat na upang lipulin ang buong Great Cloud Empire. Patay na ang Half-Step Sovereign. Tapos na ang ating imperyo. Paanong nakakatakot ang bastos na ito? Kahit isang kalahating hakbang na soberano ay hindi katugma para sa kanya. Talaga bang may napakalaking henyo sa langit at lupa? Hindi iyon ang kaso. Si Jiang Chen ay natural na napakapangit, ngunit hindi pa niya naabot ang lawak kung saan makakapatay siya ng kalahating hakbang na soberano. Napakatalino lang ng bastos na ito. Dinala niya ang Venerable Extermination sa kanyang bitag ng hakbang-hakbang. Dagdag pa, nagtataglay siya ng mga apoy na maaaring sugpuin ang kalahati ng lakas ng Venerable Extermination, ngunit hindi ito ang pangunahing kadahilanan ng pagkatalo ng Venerable Extermination. Ang tunay na nakakatakot ay ang Jiang Chen ay may ilusyon na pamamaraan na mas malakas kumpara sa Lost Illusion Technique, na naging sanhi ng Venerable Extermination na mahulog sa kanyang ilusyon. Kung hindi, kahit na hindi kayang patayin ng Venerable Extermination si Jiang Chen, hindi siya magtatapos sa ganoong paraan. Kung tutuusin, half-step sovereign siya. Ay, huli na para magsabi ng kahit ano ngayon. Ang pagpuksa ay pinapatay. Nababaliw na tayong lahat. Kuwit, tuldok. Ang puso ng bawat eksperto ng Great Cloud Empire ay lumubog. Wala silang magagawa kundi maghintay sa hatol ni Jiang Chen. Ito ay walang duda, isang malungkot na sitwasyon para sa isang imperyo. Ang kampo ng Great Shen Empire ay ang kabuuang kabaligtaran. Hindi mabilang na mga sundalo ang naghiwa-hiwalay, naghiyawan at naluluha sa tuwa. Hindi sila napigilan ng mga general dahil kahit ang sarili nilang emosyon ay hindi mapigilan. Ito ay isang tagumpay. Nagtagumpay si Commander. Gumawa siya ng isa pang himala. Siya ang lumikha ng kasaysayan. Tama iyan. Nagagawa niyang pumatay ng isang half-step na sovereign habang isa lang siyang half-step na immortal venerable. Ang labanang ito ay tiyak na may tala sa mga talaan ng kasaysayan. Tapos na ang Great Cloud Empire. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito ka-passionate sa lahat ng laban na nakalaban ko. Bagaman hindi ako ang lumaban sa labanang ito, lubos akong natutuwa sa panunood lamang nito. Walang sinuman sa kanila ang nakapagpigil sa kanilang kasabikan. Maging si Jiu Wangay mismo ay buong pusong kumikinang. Ang tanging tao na nanatiling kalmado ay si Yang Bufen. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang napakaraming mga himala ni Jiang Chen. Ang antas ng tiwala niya kay Jiang Chen ay higit sa lahat.
Naniniwala siya na si Jiang Chen ay makakagawa ng milagro sa sandaling magpasya si Jiang Chen na labanan ang digmaang ito. Pinatunayan muli ng realidad na si Jiang Chen ay isang lumikha ng mga himala at isang tunay na napakapangit na henyo. Sa kalangitan, ang Great Illusion Realm ay inalis na ni Jiang Chen, at ang bangkay ng Venerable Extermination ay nawala sa view. Tulad ng inaasahan ni Jiang Chen, pagkatapos makuha ang kalahating hakbang na Sovereign, ang isa't kalahating antas ng pagoda ay na-condensed. Dati, 55 antas lang ang pagoda, ngayon ay 56 at kalahati na ang antas. Sa katunayan, ito ay lumampas sa 56 at kalahati dahil kailangan lang nito ng kaunti pa para sa ika-57 antas upang ma-condensed. Matapos makuha ang purong enerhiya mula sa pagoda, 30,000 bagong Dragon Mark ang nabuo sa kanyang Chi-Si, na nagtulak sa bilang ng mga Dragon Mark sa kanyang katawan sa 1,480,000. Ibig sabihin, kailangan lang niya ng 20,000 pa para maabot ang 1,500,000, ang threshold para sumulong sa unang bahagi ng Immortal Venerable na kaharian, at maging isang tunay na Immortal Venerable. Bagamat hindi pa siya isang tunay na Immortal Venerable, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas nakakatakot na kaysa dati. Sa ilalim ng Dragon Form, maaari niyang patayin ang mga kalaban tulad ng Old Emperor sa loob lamang ng ilang segundo. Dong. Isang hakbang pasulong si Jiang Chen, at nagpakita sa harapan ng kampo ng Great Cloud Empire. Nakakagulat ang napakalaking chi na nagmumula sa kanya. Yun Chanzan, may sasabihin ka pa ba? Malinaw na sabi ni Jiang Chen. Jiang Chen, lilipulin mo ba ang ating imperyo? Nagsalita si Yun Chanzan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa kabila ng kanyang matinding pag-aatubili, hindi niya maitatanggi na natalo sila ni Jiang Chen, at ngayon ay nasa kanyang awa. Ano sa tingin mo? Dahil sa mga ugali ko, sa tingin mo bibigyan ko ba ng pagkakataon ang mga kaaway ko? Nakangiting sagot ni Jiang Chen. Jiang Chen, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Mayroon pa tayong kalahating hakbang na soberano na kasalukuyang nasa hiwalay. Kung lipulin mo ang ating imperyo, hindi ka hahayaang mabuhay ng sinaunang ninuno. Bagamat napatay mo ang Venerable Extermination, alam mo nang malinaw kung paano mo ito ginawa. Sa lakas mo ngayon, siguradong mamamatay ka kapag nakatagpo mo ang ating sinaunang ninuno. Malakas na nagsalita si Yun Chanzan. Sa puntong ito, wala siyang pagpipilian kundi ang pagbabantaan si Jiang Chen gamit ang sinaunang ninuno. Yun Chanzan, mas mabuting huwag mo akong takutin dahil hindi ako maaaring takutin. Paano kung ang iyong sinaunang ninuno ay nasa Immortal Court? Dapat alam mo ng husto ang conflict sa pagitan ko at ng Immortal Court. Sa tingin mo natatakot ako sa kanya. Ngayon, papatayin ko ang iyong Imperial Capital. Sa palagay mo ba ay sasagipin ka agad ang iyong sinaunang ninuno? Nanlamig ang mukha ni Jiang Chen. Nagkamali si Yun Chanzan sa pamamagitan ng paggamit ng sinaunang ninuno mula sa Immortal Court upang hadlangan si Jiang Chen, dahil ang relasyon sa pagitan ni Jiang Chen at ng Immortal Court ay matagal nang hindi mapagkakasundo. Nakikinig sa mga salita ni Jiang Chen, agad na humigop ng malamig na hangin si Yun Chanzan. Nasaksihan ang takot ni Jiang Chen. Ngayon lang niya napagtanto na ang binatang ito ay immune sa anumang uri ng pagbabanta. Hindi man lang inilagay ni Jiang Chen ang Immortal Court sa kanyang mga mata, lalo pa ang kalahating hakbang na Sovereign ng Great Cloud Empire. Higit sa lahat, walang nakakaalam kung gaano katagal nawala ang sinaunang ninuno sa Great Cloud Empire. Ayon sa mga alituntunin ng Immortal Court, kapag nakapasok na ang isa sa Immortal Court, hindi na pinapayagan ng isa na magkaroon ng anumang pakikitungo sa dating major power ng isa. Hindi pa sapat si Yun Chanzan para isipin na binibiro siya ni Jiang Chen. Katulad ng sinabi ni Jiang Chen, kung talagang eye level ni Jiang Chen ang Imperial Capital ngayon, hindi alam kung lalabas ang kanilang sinaunang ninuno. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang ipagsapalaran. Ibig sabihin ba nito ay sisirain mo ang aking Imperial Capital? Tumingin si Yun Chanzan kay Jiang Chen. Kung talagang gusto ko, ginawa ko na ito sa halip na tumayo dito upang makipag-usap sa iyo. Si Jiang Chen ay bumalik sa kanyang anyong tao. Inilagay niya ang dalawang kamay sa likod niya at tumingin kay Yun Chanzan. Sa dalawang kondisyon. Kung tatanggapin mo sila, aalisin ko ang aking hukbo. Anong mga kondisyon? Tanong ni Yun Chanzan.
Marahil ay hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong araw, ngunit wala na siyang magagawa sa kabila ng pagiging emperador. Alam niya na ang dalawang kondisyong ito ay tiyak na magiging malupit, ngunit sa anumang kaso, kailangan niyang pangalagaan ang imperial capital at protektahan ang kanyang mga tao dahil sila ang huling pundasyon ng Great Cloud Empire. Una, ang Great Cloud Empire ay dapat magbigay ng 1 bilyong Venerable Grade Immortal Metastones, sabi ni Jiang Chen. Wala siyang tunay na intensyon na sirain ang imperial capital ng Great Cloud Empire dahil wala na silang anumang banta sa Great Shen Empire. Pagkatapos ng digmaang ito, unti-unting lalamunan ng Great Shen Empire ang Great Cloud Empire. Kaya ilang oras na lang bago nawala ang Great Cloud Empire sa domain. Ang ganitong uri ng paglipol ay higit na mabuti kaysa sa direktang pagkasira. Kaya lang, hindi siya makakabalik ng walang dala. Maaawa siya sa sarili niya kung hindi niya mapapakinabangan ang mga ito. Ang Immortal Metastones ang pinakakulang sa kanya. Kung wala ang mga batong iyon, ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay magiging hindi maihahambing na mahirap. Ano? 1 bilyon ng Venerable Grade Immortal Metastones. Ito ay daylight robbery. Kuwit tuldok. Maraming mga eksperto ng Great Cloud Empire ang nagmulat ng kanilang mga mata, halos umubo ng dugo. Ngayon sa wakas ay nakita na nila kung paano ang daylight robbery. Yun Chanzan, wala kang puwang para makipagtawaran sa akin, malamig na sabi ni Jiang Chen. Sige, tinatanggap ko ang iyong unang kondisyon. Kinagat ni Yun Chanzan ang kanyang mga ngipin. Ang Great Cloud Empire ay mayroon ngang 1 bilyong Venerable Grade Immortal Metastones, ngunit ito ay isang napakalaking halaga kahit sa isang super sect na tulad nila. Ikalawang kondisyon, Yun Chanzan, pumunta ka at magpakamatay ka. Dapat alam mong mabuti na hindi kita hahayaang mabuhay. Gagamitin mo ang iyong buhay at 1 bilyong Venerable Grade Immortal Metastones kapalit ng iyong Imperial Capital. Sabi ni Jiang Chen. Jiang Chen, napakalayo mo. Emperor, walang balak ang bastos na ito na palayain kami. Tabanan natin siya. Kuwit tuldok. Ang mga tao ng Great Cloud Empire ay nagalit dahil hindi pa sila napahiya ng ganito. Ang paghiling sa kanilang emperador na magpakamatay sa harap ng mga tarangkahan ng Imperial Capital ay isang kahihiyan sa dignidad ng imperyo. Itinaas ni Yun Chanzan ang kanyang kamay, sinenyasan ng iba na tumahimik. Ang kanyang mukha ay nakakagulat na kalmado. Marahil ay nahulaan na niya ito noon pa man. Alam niya kung anong klaseng tao si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay isang tao na may sariling prinsipyo sa buhay at hindi kailanman magiging maawain sa mga taong gustong mamatay siya. Alam din ni Yun Chanzan na kung si Jiang Chen ang natalo sa digmaan, natatakot siya na hindi man lang niya bigyan ng pagkakataon si Jiang Chen na magpakamatay. Yun Chanzan, ito ang pinakadakilang dignidad na maibibigay ko sa iyo, malinaw na sabi ni Jiang Chen. Tama iyan. Iyon ang huling dignidad na ibinigay ni Jiang Chen kay Yun Chanzan, dahil kung talagang gusto ni Jiang Chen na mamatay muna si Yun Chanzan, siya ay gumawa ng hakbang. At sa lahat ng execution na mapipili niya, pinili niyang bigyan ng pagkakataon si Yun Chanzan na magpakamatay. Sige, tinatanggap ko ito, sabi ni Yun Chanzan. Emperor, naaliw ang mga tao. Tahimik, karapat-dapat na ailay ang aking buhay para iligtas ang imperyo. Solemn na ang tono ni Yun Chanzan. Alam na alam niya ang kanyang sitwasyon. Kahit na hindi niya piniling magpakamatay, mamamatay pa rin siya sa bandang huli, dahil hindi na siya hahayaang mabuhay ni Jiang Chen. Ngunit kung pipiliin niya ang kamatayan sa halip, magagawa niyang protektahan ang buong imperyo. Wala siyang pagdududa tungkol sa karakter ni Jiang Chen. Kahit na si Jiang Chen ay walang awa at malupit, siya ay isang mapagkakatiwalaang tao. Yun Chanzan, isa kang mabuting emperador. Tumango si Jiang Chen at nagsalita. Ang mga desisyong ginawa ni Yun Chanzan sa kritikal na sandali na ito ay lubos na kahanga-hanga, ngunit hindi nito mapipigilan ang determinasyon ni Jiang Chen na patayin siya. Sa opinyon ni Jiang Chen, anumang kaaway niya ay dapat sirain. Jiang Chen, pupunta ako at ihahanda ang Immortal Metastones para sa iyo, sabi ni Yun Chanzan. Ang 1 bilyong Venerable Grade Immortal Metastones ay hindi maliit na halaga. Tanging ang emperador lamang ang maaaring magbukas ng vault at makuha ang kapalaran sa loob nito. Ito ang huling bagay na magagawa ni Yun Chanzan para sa Great Cloud Empire.
Tumango si Jiang Chen. Hindi siya natakot na tumakas si Yun Chanzan dahil alam niyang hindi ilalagay ng Emperor sa panganib ang buhay ng libu-libong tao. Si Yun Chanzan ay nawala ng may pag-ikot. Nagdilim ang mukha ng kanyang mga tao. Lahat sila ay nakatitig kay Jiang Chen, ngunit iyon ang pinakamaraming magagawa nila. Alam nilang lahat na walang choice si Yun Chanzan kundi sumunod para mailigtas ang kanilang buhay. Kung hindi, ang Great Cloud Empire ay haharap sa isang tunay na sakuna. Ang pag-aatubili, galit, at puot ay kumukulo sa loob nila ngunit ano pa ang magagawa nila? Ito ay isang mundo kung saan ang malakas lamang ang iginagalang. Kinailangan nilang tanggapin ang ganoong resulta. Alam din nila na kung mahuhulog sa kanilang mga kamay si Jiang Chen, tiyak na pahihirapan nila siya ng kakilakilabot bago siya mamatay. At kung ang Great Cloud Empire ay nanalo sa digmaan, ito ay magiging isang malaking kapahamakan sa mga sundalo ng Great Shen Empire. Mula sa puntong ito, dapat nilang pasalamatan si Jiang Chen sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay. Hindi nagtagal, bumalik si Yun Chanzan, hawak ang isang singsing na imbakan na pagkatapos ay inihagis niya kay Jiang Chen. Itinago ni Jiang Chen ang singsing nang hindi tinitingnan ang nilalaman. Sigurado siyang hindi maglalakas loob si Yun Chanzan na paglaruan siya ng maliit na bagay na tulad nito dahil hindi kayang tiisin ni Yun Chanzan ang mga kahihinatnan. Jiang Chen, sana matupad mo ang iyong salita. Pagkatapos niyang magsalita, si Yun Chanzan ay bumunot ng espada at hiniwa ang kanyang lalamunan sa isang iglap, sariwang dugo ang umaagos mula sa siwang. Emperador, hindi mabilang na mga tao ng Great Cloud Empire ang napaungol at napaluhod. Marami sa kanila ang nagsimulang umiyak ng malungkot. Nagpakita ng malamig na mukha si Jiang Chen. Hindi siya cold-blooded na tao, pero kailangan niyang maging cold-blooded minsan. Lumingon siya at dumating sa kampo ng Great Shen Empire. 10,000 pares ng mga humahangang mga mata ang bumungad sa kanya na para bang siya ang naging pinakamaliwanag na bituin. Pagbagsak ng isang imperyo ng mag-isa, natakot sila na si Jiang Chen lang ang makakagawa ng ganoong gawain. Little Chen, tapos na ang Great Cloud Empire. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Yang Bufen. Ang paniniwala ng mga tao nito ay malalim na nakaugat sa lupain nito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko piniling sakupin ang Imperial Capital ngayon. Ilang oras na lang bago ang Great Cloud Empire ay masakop ng Great Shen Empire, ngunit ito ay magiging isang unti-unting proseso. Ikaw at si Ji Yuangai ay babalik sa mga lungsod na pinamunuan namin upang maimpluwensyahan ang mga tao doon at baguhin ang kanilang paniniwala. Ito ang dapat pagtuunan ng pansin ng Great Shen Empire pagkatapos nito, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan, time na sabi ni Jiang Chen. Sina Yang Bufen at Ji Yuangai ay parehong lihim na tumango, lubos na sumasang-ayon sa sinabi ni Jiang Chen. Ang isang imperyo ay hindi maaaring mapuksa sa isang iglap, kung hindi, ito ay magbubunga ng sama ng loob. Ngunit ang proseso ng pagbabago ng paniniwala ng mga mamamayan ay madali ngunit magtatagal. Ano ang tungkol sa iyo, Kuya Jiang? Tanong ni Ji Yuangai. Sa paghusga sa tono ni Jiang Chen, wala siyang balak na sumama sa kanila. Pupunta ako at lipulin ang emperador at matandang emperador ng Heavenly Jade Dynasty. Ang digmaang ito ay sinimulan ng Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty. Dapat nilang bayaran ang kanilang ginawa. Sa digmaang ito, dapat tayong magtatag ng isang mesensi ng prestihiyo para sa Great Shen Empire. Mula ngayon, hindi magkakaroon ng 3 imperyo, ngunit isa. Nanginginig ang chi ni Jiang Chen. Mula sa sandaling tumungo siya sa Cranehawk City, hindi niya sinasadya na paalisin din ang Heavenly Jade Dynasty. Sa kanyang opinyon, ang 2 imperyong ito ay dapat tumanggap ng pantay na pagtrato. Ang Heavenly Jade Dynasty ay hindi maaaring isama sa digmaan. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Chen, si Ji Yuangai ay nakaramdam ng kirot sa kanyang katawan. Lalong nagliliyab ang mga mata ng mga sundalo sa ibaba. Hindi inisip ni Ji Yuangai na si Jiang Chen ay magiging ganoon kadesidido at determinado. Masyadong nakakatakot ang figurang tulad ni Jiang Chen. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat na nakipagkaibigan ang Great Shen Empire kay Jiang Chen. Napakagaling. Mag-ingat, Kuya Jiang. Paalala ni Ji Yuangai, kahit na alam niyang ito ay walang kabuluhan, pagkatapos ay umalis siya kasama ang hukbo.
Sa kasalukuyang kakayahan ni Jiang Chen, wala sa mga eksperto sa Heavenly Jade Dynasty ang makakalaban sa kanya. Kahit na ang kalahating hakbang na sovereign tulad ng Venerable Extermination ay namatay sa mga kamay ni Jiang Chen, pabayaan ang mga yumaong immortal venerable na eksperto. Sa kasalukuyan, ang imperial capital ng Heavenly Jade Dynasty ay nasa malaking kaguluhan. Lahat ng mga nakatataas ay nakatayo sa kanilang mga paa, ang kanilang mukha ay puno ng pangamba. Kabilang dito ang Emperor ng Heavenly Jade Dynasty, Tian Zanyu, ang Old Emperor at Supreme Elder. Kayong lahat, kasama ang mga Immortal Emperors, sama-sama nating hawakan ang Defensive Grand Formation. Nagmamadaling sumigaw si Tian Zanyu, tila malapit na ang dinastiya. Tama iyan. Ito na talaga ang wakas para sa kanila. Hindi nagtagal, nalaman nila kung ano ang ginawa ni Jiang Chen sa Great Cloud Empire at napinatay niya ang Old Emperor, Supreme Elder, at kalaunan ay isang half-step sovereign expert. Sa ngayon, siya ay patungo sa kanilang direksyon. Nawalan ng kapayapaan ang dinastiya matapos marinig ang balita. Maging ang matandang emperador at ang pinakamataas na elder ay nagpakita ng takot, at ayaw maniwala sa kanilang narinig. Kailangan nilang aminin na si Jiang Chen ay lumaki hanggang sa puntong hindi na nila kinaya. Walang makapangyarihang half-step na sovereign sa Heavenly Jade Dynasty. Noong una, inakala nila na sa pamamagitan ng pagsanib puwersa sa Great Cloud Empire at Venerable Extermination, ang pagpuksa sa Great Shen Empire ay magiging isang madaling gawain, ngunit ngayon, tila sila ay lubos na nagkakamali. Ang kinalabasan ay ganap na lumampas sa kanilang inaasahan. Ang takot ni Jiang Chen ay matagal nang lumampas sa saklaw ng kanilang imahinasyon. Ngayong papunta na sa kanila si Jiang Chen, dapat handa na sila sa lalong madaling panahon. Ang kanilang tanging at huling pag-asa ay ang Grand Formation na ginamit upang ipagtanggol ang Imperial Capital. Wala na silang ibang mapupuntahan. Pagkatapos ng lahat, ito ang pundasyon ng kanilang dinastiya. Ni ang Emperor o ang matandang emperador ay hindi maaaring talikuran ng imperyo para sa kapakanan ng kanilang sariling kaligtasan. Ang tanging pag-asa nila ngayon ay mapoprotektahan sila ng engranding pormasayon at ipagtanggol laban kay Jiang Chen. Shit. Maaaring ang bastard na iyon ay ang reincarnation ng isang bathala. Paano siya lumaki ng ganoon kabilis, at hanggang sa puntong wala man lang kalahating hakbang na soberano ang kanyang kalaban. Hindi ko akalain na matatapos ng ganoon kabilis ang Great Cloud Empire. Kahit si Yun Chanzan ay pinatay ang kanyang sarili. Ang Jiang Chen na iyon ay walang katulad na brutal. Tiyak na pupunta siya sa amin pagkatapos sirain ang Great Cloud Empire. Ngunit narinig ko na mayroong isang espesyal na kondisyon na nagpapahintulot sa kanya na patayin ang kalahating hakbang na soberano. Ang lahat ay tensyonado at hinalo, na natural lamang dahil ang kanilang dinastiya ay mapapawi ng wala sa oras. Nakahanda na ang lahat ng mga eksperto at handa na sa darating na bagyo. Wala silang swerte sa pagkakataong ito. Umuungol ang Unos. Isang lalaking mukhang kalahating dragon at kalahating tao ang lumitaw sa langit. Ang mabigat na chi ay naaninag mula sa kanya. Napakalayo pa rin niya nang makita siya ng mga ito. Ngunit pagkatapos niyang gumawa ng isang hakbang pasulong, nawala siya at muling lumitaw sa itaas ng Imperial Capital. Dumating na siya. Siya si Jiang Chen. Ang hindi kapani-paniwalang pag-unlad ng bastard na ito ay naging dahilan upang hindi makapagsalita ang mga tao. Shit. Gusto niyang lipulin ang ating imperyo ng mag-isa. Ipaglaban natin siya sa lahat ng mayroon tayo. Kuwit tuldok. Sa wakas ay dumating na ang bagyo. Kung dati, kahit dumating si Jiang Chen, wala silang pakialam dahil isa silang malaking dynasty, pero ngayon, iba na. Alam nila na winasak ni Jiang Chen ang Great Cloud Empire at pinatay ang isang half-step sovereign. Para sa kanila, si Jiang Chen ay naging isang uhaw sa dugo na hari ng demonyo. Tian Zanyu, mukhang handang-handa ka na, pero sa tingin mo ba mapipigilan mo ako sa isang grand formation lang? Hindi ka ba masyadong na-vey? Si Jiang Chen ay tila hindi nagulat sa kanilang paghahanda na tila inaasahan na niya ito. Ang mga eksperto ng Heavenly Jade Dynasty na naruroon sa Great Cloud Empire ay nasa loob na ng kampo. Nasaksihan nila ang pagkamatay ni Venerable Extermination at ang mga insidenteng naganap hindi pa nagtagal.
Kaya naman napakabilis na nalaman ng mga eksperto sa Heavenly Jade Dynasty ang tungkol sa balita. Jiang Chen, sana ay hindi ka maging masyadong walang awa. Hanggat aalis ka sa Heavenly Jade Dynasty, ako, sa pangalan ng Emperor ng Heavenly Jade Dynasty, ay sumusumpa na panasan ang slate. Mula ngayon, hindi ka na namin guguluhin, malakas na sabi ni Tian Zonyo sa kabila ng kanyang sama ng loob kay Jiang Chen dahil alam niyang hindi na kaya ng kanilang dinastiya si Jiang Chen. Panasan ang slate, haha. Tian Zonyo, mayroon kang utak, hindi ba? Dapat alam mo na ang pagkatao ko. Hindi ako kailanman nagpapakita ng awa sa aking mga kaaway. Dapat naisip mo na ang araw na ito simula nung sinubukan mong kitilin ang buhay ko. Hayaan mong itanong ko sa iyo ito, kung hindi pa ako lumaki sa kinatatayuan ko ngayon, hanggang sa puntong takot kayong lahat sa akin, papayag ka bang panasan ang slate? At kung mahulog ako sa iyong mga kamay, pupunasan mo pa rin ba ang slate? Tumawa si Jiang Chen. Dahil napagdesisyonan niyang pumunta dito, hindi siya babalik na walang dala. Ang sitwasyon sa Eastern Profound Domain ay kailangang magbago maaga o huli. Sa tatlong imperyo, isa lamang ang maaaring manatili. Biglang naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ng mukha ni Tian Zonyo, natigilan siya sa sinabi ni Jiang Chen. Totoo ang sinabi ni Jiang Chen. Kung siya ang nasa kalagayan ni Jiang Chen ngayon, tiyak na hindi niya hahayaang mabuhay si Jiang Chen. Jiang Chen, ano ang gusto mo? Tanong ni Tian Zonyo, lahat ng pagmamalaki sa tono niya ay nabawasan. Ang iyong dinastiya ay tretuhin tulad ng Great Cloud Empire. Naniniwala ako na narinig mo na ang tungkol sa sitwasyon doon. Sa tingin ko hindi ko na kailangan pang sabihin sa iyo kung ano ang gagawin, malamig na sabi ni Jiang Chen, punong-puno ng dominasyon ang kanyang katawan. Nakatutuwang tingnan ang isang emperador na nanginginig sa kanyang harapan. Gusto mo magpakamatay ako? Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Tian Zonyo. Dahil nalaman na sa kanya ang tungkol sa sitwasyon sa Great Cloud Empire, lubos niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Jiang Chen. Hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang Old Emperor at Supreme Elder, ngunit una, kumuha ng 1 bilyong Venerable Grade Immortal Metastones bago magpakamatay. Pagkatapos nito, aalis na ako, malakas na sabi ni Jiang Chen. Ito ang kanyang mga kondisyon at ang kanyang bottom line. Hong. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sumiklab ang galit mula sa kampo. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nagliliyab sa galit. Hindi sila magiging katulad ng duwag na Yun Chanzon na namatay ng walang laban. Bukod dito, ang sitwasyon sa Heavenly Jade Dynasty ay hindi katulad ng Great Cloud Empire. Sa oras na iyon, ang kataas-taasang Elder at Old Emperor ng Great Cloud Empire ay napatay na, at si Yun Chanzon ay walang pagpipilian maliban sa pagpatay sa sarili upang mailigtas ang imperyo. Ang Heavenly Jade Dynasty, sa kabilang banda, ay gumawa ng sapat na paghahanda, at nadama na maaari nilang labanan si Jiang Chen. Kung paano ito lalabas, kailangan muna nilang subukan ito. Jiang Chen, masyado kang mayabang. Sa tingin mo masisira mo ang defensive grand formation natin. Sigaw ng matandang emperador. Mukhang napagdesisyonan ninyong lahat na makipaglaban sa buhay at kamatayan sa akin. Nagsimulang tumaas ang layuning pumatay sa katawan ni Jiang Chen. Walang porma sayon na hindi niya masira sa ilalim ng langit at lupa. Jiang Chen, imposibleng isuko natin ang ating buhay nang hindi lumalaban. Hindi ako naniniwala na mayroon kang napakahusay na kakayahan. Kung gusto mong magsalita ulit, subukan mo munang sirain ang ating grand formation. Sigaw ng Supreme Elder. Malinaw ang intensyon ni Jiang Chen. Hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay. Walang puwang para sa negosasyon sa pagitan ng dalawang panig. Inasahan na nila ang ganoong sitwasyon. Isang grupo ng mga ignorante. Dahil tiwala kayong lahat sa grand formation ninyo, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng deathbed struggle, sabi ni Jiang Chen. Pagkatapos ay hinugot niya ang Heavenly Saint Sword gamit ang isang clang. Isang kaaya-ayang alulong ang lumabas mula rito nang ito ay naging isang maladyos na pulang dragon. Ruer, kasabay nito, si Jiang Chen ay naging kaisa ng espada, na bumubuo ng isang tunay na makalangit na dragon, na bumagsak sa grand formation. Mag-ingat kayong lahat, ito ay isang napakalakas na kalaban. Ipagtanggol ang engranding porma sayon ng buong lakas. Nagmamadaling nagsalita si Tian Zonyo.
Buzz, buzz. Isang hagong na tunog ang umalangaw sa kalangitan. Isang layer ng asul na liwanag ang dome alloy sa kalangitan sa itaas ng Imperial Capital, na naghihiwalay sa Imperial Capital at sa panlabas na zona. Ito ang pangwakas, at pinakamakapangyarihang linya ng depensa ng Heavenly Jade Dynasty. Walang alinlangan na imposible para sa mga ordinaryong eksperto na masira ang pormasyong ito. At sa kanilang opinyon, gaano man kalakas si Jiang Chen, imposibleng masira niya ang porma sayon. Hong Long. Ang pag-atake ni Jiang Chen ay hindi kapani-paniwalang marahas. Ang Dragon Sword ay tumama sa unang layer ng Grand Formation. Ang kakilakilabot na enerhiya ay naging mga layer ng hindi masisira na mga alon, at kumalat sa Grand Formation. Malakas na nanginag ang buong formation. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Ang mga may mahinang cultivation base ay bumulwak ng dugo, at hindi na makatayo ng maayos. Ang pagbuo ng 30,000 bagong marka ng Dragon ay lubhang nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ngayong isinama na niya ang espada, ang lakas ng kanyang pakikipaglaban ay itinulak sa tugatog nito. Ang ganitong uri ng lakas ay sapat na upang sirain ang langit at lupa. Gayunpaman, ang kanyang ganap na pag-atake ay hindi pa rin nasira ang porma sayon. Ang mga bitek na lumitaw ay naibalik. Nakahinga ng maluwag ang mga eksperto ng Heavenly Jade Dynasty. Ang welga na iyon ni Jiang Chen ay talagang natakot sa kanila. Sa kabila ng pagbuo na sinusuportahan ng pinagsamang lakas ng lahat ng mga eksperto ng dinastiya, naramdaman pa rin nila na nanganganib na masira ang porma sayon. Ngunit ngayon, tila halos imposible para kay Jiang Chen na masira ang Grand Formation, na magandang balita sa kanila. Jiang Chen, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Hindi mo masisira ang defensive formation na ito, malakas na sabi ni Tian Zonyu, sinusubukang paatras si Jiang Chen. Ang sulok ng bibig ni Jiang Chen ay nagpakita ng isang pahiwatig ng isang ngiti. Nananatiling tahimik, pinalayas niya ang Great Divination Art at Great Soul Derivation Technique. Ang pag-atake na iyon ngayon ay isang pagsisiyasat lamang upang subukan ang kanyang sariling lakas. Isa pa, gusto niyang makita kung ganoon ba talaga kahirap masira ang defensive formation. Kitang-kita ang resulta. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban, hindi niya kayang basagin ang porma sayon kahit sa buong lakas niya. Ngunit ang brute force ay hindi ang paraan na nilayon niyang gamitin laban sa formation. Walang porma sayon na hindi masisira sa kanyang mga mata. Sa tulong ng Great Divination Art at Great Soul Derivation Technique, madali niyang mahanap ang kahinaan sa formation. Huwala, binawi ni Jiang Chen ang Heavenly Saint Sword, at tinamaan ang ilusyon na Taijito. Ang yin at yang na isda ay umaaligid sa loob, mukhang napaka-divine. Ang Great Divination Art ay umiikot ng galit, at hindi nagtagal, natagpuan nito ang pinakamahina na post sa formation. Tian Zonyu, kaya ganito kalakas ang iyong porma sayon, sabi ni Jiang Chen. Isang malakas na alon ng enerhiya ang na-channel sa Taijito, na ginawa ang napakalaking mapa na hindi kapani-paniwalang kakaiba. Ang yin at yang na isda ngayon ay kumakatawan sa Great Dao sa mapa. Pagkatapos, sa bilis ng kidlat, naglunsad siya ng pag-atake sa pinakamahinang lugar ng Grand Formation. Hong Long. Hindi nakayanan ng Grand Formation. Nagsimulang kumalat ang mga bitek mula sa kung saan ito nataman patungo sa mga gilid ng porma sayon. Puff. Puff. Maraming mga tao ang nagdusa ng maraming backlash, nagbuga ng dugo at rebound mula sa pagbuo. Hong. Ang sumunod pagkatapos masira ang pinakamahinang lugar ay isang chain reaction. Nagsimulang gumuho ang buong porma sayon. Ang ilan sa kanila ay sumisigaw sa sakit, at namatay kaagad pagkatapos. Maging ang dalawang yumaong Immortal Venerables at Tian Zonyu ay tila nasa masamang kalagayan, ang sulok ng kanilang mga bibig ay may bahid ng dugo. Hindi pwede. Imposible ito. Paano ito nangyari? Paano masisira ang engranding porma sayon? Paano nagawa ng bastos na ito? Ito ay masyadong nakakatakot. Hindi naman siya tao. Tapos na ang ating dinastiya sa pagkakataong ito. Wala na tayong anumang paraan para makayanan ang napakalaking henyo na ito. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ng lahat. Noong una, naisip nila na kaya pa nila ang Grand Formation hanggang sa nagpa siya si Jiang Chen na sumuko. Ngayon, parang masyadong na.
They ang ideya nila. Ang defensive formation na ipinagmamalaki nila ay hindi man lang nakayanan ang ikalawang suntok ni Jiang Chen. Ang kulay ng kalangitan sa itaas ng imperial na kabisera ay tila nagbago. Ang kapaligiran ay napuno ng kawalan ng pag-asa at pag-aatubili. Ang mga mukha ni Tianzonyo, ang matandang emperador, at ang pinakamataas na nakatatanda ay mukhang hindi maihahambing na hindi kasiya siya. Natalo kami. Umiling ang matandang emperador. Alam nila na natapos na ang Heavenly Jade Dynasty sa sandaling nasira ang Grand Formation. Ang tanging magagawa lang nila ay tuparin ang nabanggit na kondisyon. Kailangang magpakamatay silang tatlo, tulad ni Yun Chanzon, kung nais nilang mapanatili ang kabisera ng imperial. Jiang Chen, tayong tatlo ay magpapakamatay. Sana tuparin mo ang iyong salita. Sabi ni Tianzonyo. Siya ay sapat na matalino upang malaman na ang anumang karagdagang pag-uusap ay walang kabuluhan. Nanatiling tahimik si Jiang Chen. Hindi mahulaan ng mga tao kung ano ang iniisip niya mula sa walang ekspresyon niyang mukha. Umiling si Tianzonyo, tumalikod at bumalik sa Imperial Capital at bumalik pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanyang kamay ay may hawak na special na singsing na pagkatapos ay inihagis kay Jiang Chen. Narito ang 1 bilyong Venerable Immortal Metastones. Pagkatapos, nagkatinginan si Tianzonyo, ang matandang emperador at ang pinakamataas na elder bago pinatay ang kanilang mga sarili ng sabay-sabay. Pareho sila ng opinyon ni Yun Chanzon, ito marahil ang pinakamarangal na paraan para mamatay. Emperador, ang mga eksperto ng Heavenly Jade Dynasty ay napahiyaw sa kalungkutan. Si Jiang Chen ay walang oras upang tamasahin ang sandali. Umikot siya at umalis sa isang sinag ng liwanag. Ito ang totoong immortal world, isang mundo ng kalupitan, isang mundo kung saan ang nagwagi ay naging hari. Ang nangyari ngayon ay nagpaalala kay Jiang Chen kung gaano kahalaga ang lakas, at kailangan niyang sumulong ng mabilis hanggat maaari. Natatakot siya na hindi na magkakaroon ng kapayapaan sa immortal world. Isinasantabi ang sakuna na sinabi ni Wu Ningzhou, sapat na ang immortal courts para mapanatili siyang abala. 2 dakilang imperyo ang bumagsak sa loob ng isang araw. Ang emperador at matandang emperador ng 2 imperyong ito ay patay na. Mabilis na kumalat ang balita sa Eastern Profound Domain. Ang malaking pagbabagong ito ay walang alinlangan na nagpayanig sa lahat sa domain. Ang katanyagan ni Jiang Chen ay tumaas pa pagkatapos ng digmaan. Hindi mabilang na mga tao ang hindi mapigil ang mapabuntong hininga sa tuwing binabanggit ang kanyang pangalan. Napakalaking kaganapan. Napakalaking kaganapan. Nilipol ni Jiang Chen ang Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty ng mag-isa. Siya ay walang alinlangan na masyadong halimaw. Tao pa rin ba ang bastos na yon? Siya ay dapat na reincarnation ng ilang Diyos. Kung hindi, hindi siya magiging ganito kalangit. Sino ang mag-aakala na ang maimpluwensyang Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty ay malilipol ng biglaan? Mukhang hindi magandang bagay ang masaktan si Jiang Chen. Kanina lang, ang corpse insect ay nilipol niya. Ngayon, wala na ang 2 pang malalaking kapangyarihan. Ibig sabihin, tinanggal na ni Jiang Chen ang 3 pangunahing kapangyarihan sa Eastern Profound Domain. Naglakas loob akong sabihin na hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Eastern Profound Domain. Ang lungkot naman, nangangahulugan lamang ito na ang mundo ay babagsak sa kaguluhan. Ang pagbangon ng baluktot na Haring Diablo na ito ay magsisimula ng isang bagong panahon. Kuwit, tuldok. Sa ngayon, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Jiang Chen. Bagamat nanatili pa rin ang pundasyon ng Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty, hindi na sila umiral maliban sa pangalan, dahil ang 2 imperyong ito ay dahan-daang lalamunan ng Great Shen Empire sa paglipas ng panahon. Walang duda tungkol dito. Ang kaawa-awang tanawin ng 2 imperyo ay naglagay sa mga malalaking kapangyarihang iyon na salungat kay Jiang Chen sa panganib. Lahat sila ay nagsimulang makaramdam ng tensyon, sa takot na si Jiang Chen ay maaaring lumitaw sa kanilang pintuan dahil wala ni isa sa kanila ang may sapat na kakayahan upang harapin siya. Ang mga tao ng Great Shen Empire ay nasa isang masayang kalagayan. Kahit si Yang Yu at ang matandang emperador ay hindi nang ahas na isipin ang ganoong kahihinatnan sa simula. Sino ang maniniwala na nawasak niya ang 2 imperyo gamit ang kanyang tanging lakas?
Sa kabila ng mataas na pag-asa namin kay Jiang Chen, napatunayan ng mga katotohanan na minamaliit pa rin namin siya muli. Ang sorpresa na dinala niya sa ating imperyo ay napakabigla, at napakalaking bagay na hindi pa man lang ako nakabawi. Parang panaginip. Sino ang maniniwala na totoo ito kung walang nakasaksi nito? Ang emperador ay may napakatalino na pananaw. Si Jiang Chen ay walang duda, ang maswerteng bituin ng Great Shen Empire. Akala ko ay magkakaroon tayo ng mahabang digmaan sa dalawang imperyong iyon, ngunit hindi ko akalain na maaalis sila ni Jiang Chen ng ganoon kabilis. Kuwit tuldok. Ang bawat isa sa mga ekspertong Immortal Venerable ay masyadong nasasabik na manatili sa kanilang upuan. Si Jiang Chen ay talagang nagbigay sa amin ng isa pang malaking sorpresa. Tumango si Yang Yu, na sinasakal ang excitement sa loob niya. Emperor, si kapatid na Jiang Chen ay tila bumalik kamakailan, ngunit siya ay dumiretso sa pag-iisa sa Qingfan Prefecture, sabi ng isang tao. Sa tingin ko si kapatid na Jiang ay malamang na nakakuha ng napakalaking benepisyo mula sa digmaang ito. Huwag mo siyang istorbohin, sabi ni Yang Yu. Palihim na tumango ang iba. Si Jiang Chen ay naging pinakamahalagang figure sa kanilang imperyo. Sa kasalukuyan, ang Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty ay nominal na pag-iral. Sisimulan na natin ang susunod nating plano na unti-unting pagsamahin ang dalawang imperyong iyon. Nag-iba-iba ang chi ni Yang Yu habang nag-uutos. Inilatag na ni Jiang Chen ang pundasyon para sa kanila. Magmumukha lang silang duwag kung hindi pa rin sila kikilos. Sa kasalukuyang sandali, si Jiang Chen ay nasa 33 antas ng Ancestral Dragon Pagoda. Gaya ng sinabi ni Yang Yu, nakakuha siya ng napakalaking benepisyo at kailangan niya ng oras upang matuno ang mga ito, at patatagin ang kanyang pundasyon. Hindi naging mapayapa ang Eastern Profound Domain sa mga sumunod na araw. Isinagawa ng dakilang imperyo ng Chen ang kanilang mga plano sa paglamon sa dalawang dakilang imperyo. Makalipas ang 3 araw, nakatumbas ng 3 buwan sa pagoda, nag-walk out si Jiang Chen mula sa pagoda. Siya ay puno ng sigla at hindi maipaliwanag na kaganhawahan. Brother Chen, binabati kita sa iyong pagsulong. Lumapit si Yan Chenyu sa tabi ni Jiang Chen at ngumiti. Halos na-solve na ang mga bagay dito. Pupunta ako sa Fengqi Immortal Domain, sabi ni Jiang Chen. Kailangan niyang makarating sa Fengqi Immortal Domain sa lalong madaling panahon dahil nasa krisis pa rin si Nangang Wentian. May oras pa bago ang ipinangakong oras. Tumango si Yan Chenyu. Palagi niyang binibigyan siya ng walang pasubaling suporta sa anumang desisyon ni Jiang Chen na gawin. Bukod dito, alam niya ang matibay na relasyon ni Jiang Chen at Nangang Wentian. Dahil may problema pa si Nangang Wentian, natural na hindi uupo si Jiang Chen. Honglong. Biglang may narinig na pagsabog mula sa kawalan sa labas ng Imperial Capital. Pagkatapos, kumalat ang walang hanggan na pressure tulad ng malalakas na alon, na bumabalot sa Imperial Capital sa loob lamang ng ilang kisap. Ano ang darating, sabi ni Jiang Chen. Kung hindi siya nagkakamali, maaaring ang mga sinaunang ninuno lang ng Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty na nagmula sa Immortal Court. Naalarma, agad na lumipad patungo sa pinangyarihan ang mga nakatataas sa palasyo. 2 silhouette ang lumitaw sa langit. Pareho silang mga 60 o 70 taong gulang. Ang bawat isa ay nagdadala ng matinding galit at layuning pumatay. Ang kanilang chi ay hindi mas mahina kaysa sa kalahating hakbang na sovereign na si Li Wangai, na minsan nang dumating sa Great Shen Empire dati. Ibig sabihin, ang dalawang ito ay makapangyarihang half-step sovereigns. Swoosh, swoosh, swoosh. Si Yang Yu at ang matandang emperador, kasama ang mga nakatataas ay huminto. Sa kabila ng pagtataka, walang bakas ng takot ang makikita sa kanilang mga mukha dahil si Yan Chenyu ay nasa Imperial Capital. Sila ang mga sinaunang ninuno ng Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty. Sila ang mga eksperto ng Immortal Court. Hindi ko inaasahan na darating talaga sila. Ito ay may isip. Natural na kailangan nilang magpakita kapag bumagsak ang Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty, ngunit hindi natin sila kailangang katakutin. Makapangyarihan si Misian para harapin sila. Tama iyan. Hindi na kailangang katakutin sila. Si Misian ay lilito anumang oras. Kuwit.
Ang mga eksperto ng Great Shen Empire ay nakatayo sa tapat ng mga kaaway, na humaharang sa tanawin ng Imperial Capital. Nasaan si Jiang Chen? Ilabas mo ang maliit na hayop na iyon. Hiniling ng mga sinaunang ninuno. Malinaw sa kanila ang sitwasyon sa Great Cloud Empire at Heavenly Jade Dynasty. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, ang dalawang imperyo ay hindi bumagsak ng ganito kalungkot. Ang antas ng pagkamuhi nila para kay Jiang Chen ay napakalaki. Pareho kayong galing sa Immortal Court. Ano ang nagdala sa iyo dito? Sabi ni Yang Yu. Cut the crap at ilabas si Jiang Chen dito. Ang masamang ugali ng sinaunang ninuno ng Heavenly Jade Dynasty ay sumingit. Sa katunayan, ang sinumang malagay sa parehong sitwasyon ay hindi rin makadarama ng labis na pagpaparaya. Anong meron sa lahat ng sigawan? Iniistorbo mo ang iba sa pagpapahinga. Wala ka bang courtesy? Sa sandaling iyon, isang tamad na boses ang narinig, na sinundan ng paglitaw ng dalawang figure na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Yang Yu. Sila ay sina Jiang Chen at Yan Chenyu. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makita si Yan Chenyu dahil nasaksihan nilang lahat ang takot sa muling pagkakatawang tao ni Empress Nine Yin. Ang mga mata ng dalawang sinaunang ninuno ay agad na napatingin kay Jiang Chen at halos sabay na nagtanong, "Ikaw si Jiang Chen?" "Tama iyan. Ako si Jiang Chen. Bakit pumunta kayong dalawa dito para mamatay kung pwede naman kayong mag-enjoy sa matiwasay ninyong buhay sa Immortal Court?" Mataray na sabi ni Jiang Chen, hindi inilalagay ang dalawang half-step na sovereign sa kanyang mga mata. "Jiang Chen, sisirain kita ng 1,000 piraso dahil sa pagsira sa ating imperyo." Ang sinaunang ninuno ng Great Cloud Empire ay nagsalita ng masama. Ang kanyang kakilakilabot na chi ay nakalock na kay Jiang Chen, na nagbigay sa kanyang target na walang puwang para makatakas. Kuya yon, hindi na kailangang makipag-usap ng husto sa munting halimaw na ito. Kaagad na punatan siya at lipulin ang Great Shen Empire. Ang sinaunang ninuno ng Heavenly Jade Dynasty ay nagsalita ng mas malisyoso, ngunit hindi sila masisisi. Ang kalunos-lunos na kalagayan ng dalawang dakilang imperyo ay lubusang nagpukaw ng kanilang galit. Nagpunta sila dito na binabalewala ang mga patakaran ng Immortal Court. Hindi lang nila papatayin si Jiang Chen, kundi lilipulin din ang Great Shen Empire sa lahat ng paraan upang mailigtas ang dalawang dakilang imperyo mula sa krisis. Hanggat ang Great Shen Empire ay nawasak, kahit na ang dalawang imperyo ay naging pangalawang rate na malalaking kapangyarihan, ang kanilang pundasyon ay umiiral pa rin, at balang araw, sila ay makakabangon muli. Sa tingin ninyong dalawa ay mapapatay ninyo si Kuya Chen. Lumipat si Yan Chenyu sa harap ni Jiang Chen sa isang iglap. Ang kanyang katawan ay naglabas ng nagyayelong malamig na chi na parang isang ice god. "Kahit babae gusto akong pigilan." Pagkatapos pumunta sa impyerno. Ang sinaunang ninuno ng Heavenly Jade Dynasty ay lumipat. Isang napakalaking gintong palad ang inilunsad sa Yan Chenyu. Dahil ang dalawang sinaunang ninuno na ito ay walang mataas na posisyon sa Immortal Court, walang nagsabi sa kanila tungkol sa insidenteng nangyari sa Exquisite Paradise. Kaya't wala sa kanila ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Yan Chenyu. Sa kanilang pananaw, si Yan Chenyu ay isa lamang mahinang Immortal Venerable kahit na siya ay isang huli na Immortal Venerable. Ngayon, papatayin nila si Jiang Chen at lipulin ang Great Shen Empire. Walang makakapigil sa kanila. Aalisin din ang sinumang hamarang sa kanilang daan. Nanliligaw sa kamatayan. Si Yan Chenyu ay hindi magiging magalang sa kanila. Ang makapangyarihang profound yin palm na parang isang nagyayelong pader ay nagkatotoo at hinampas pasulong, ang malamig na chi nito ay tinatakpan ang isang bahagi ng kawalan, at bumangga sa napakalaking palad ng sinaunang ninuno. Hong Long. Ang shockwave ay hamampas na parang bagyo. Ang sobrang malamig na chi ni Yan Chenyu ay nagyelo sa buong larangan ng digmaan. Ang pag-atake ng sinaunang ninuno ay nawasak ng profound yin palm halos agad-agad, at ang sinaunang ninuno ay ipinadala 300 metro ang layo bago niya mabawi ang kanyang balanse. Ano? Naalarma ang bulalas ng sinaunang ninuno, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging walang kapantay na mapatla, ang kanyang buhok at balbas ay natatakpan ng hamog na nagyelo, ang kanyang katawan ay nanginginig. Napatitig siya sa kagandahang nanggaling sa kawalan, at hindi niya matanggap ang kinalabasan. Bago dumating sa Great Shen Empire, hindi nila akalain na may taong kayang makipaglaban sa kanila. Hindi,
Ito ay isang panig na labanan. Ang palitan ng suntok ngayon ay mariing nagpahiwatig na hindi siya katugma sa babaeng ito. Sa katunayan, ito ay isang napaka-normal na kababalaghan. Alam na halos gumaling na ang mga pinsala ni Yan Chenyu mula sa labanan laban sa Nanbei Chao, ang kanyang cultivation base ay malapit na ngayon sa kalahating hakbang na Sovereign Realm. Ang ordinaryong half-step na Sovereign ay hindi makakayanan ng kahit isang suntok mula sa kanya. Malaki. Lalong lumalakas ang paraan ni Miss Yan. Hindi ako mangangahas na maniwala dito kung hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata. Haha, akala nila kaya nilang banta ang imperyo natin dahil lang sa half-step sovereigns sila. Nakakatawa. Tingnan mo ang kanilang mga lumang mukha, ang lahat ng dignidad na mayroon sila ay nawala. Kuwit. Ang mga eksperto ng Great Shen Empire ay nagagalak sa pagkatalo ng sinaunang ninuno. Si Yan Chenyu ay naging mas malakas kaysa sa naisip nila. Hanggat naririto si Yan Chenyu, ang dalawang sinaunang ninuno na ito ay hindi makakagawa ng anumang pinsala sa Great Shen Empire, pati na sa pagpatay kay Jiang Chen. Sino ka? Ang sinaunang ninuno ng Great Cloud Empire ay tumingin kay Yan Chenyu at nagtanong. Scram! Isang malamig na sulyap sa kanya si Yan Chenyu at pumikit. Ang salitang ni Scram ay walang alinlangan, nakasakit sa pagpapahalaga sa sarili ng dalawang sinaunang ninuno. Dahil sa kanilang katayuan at pagkakakilanlan, ito ay isang bagay na hindi pa nila narinig sa kanilang buhay. Ang sinaunang ninuno ng Heavenly Jade Dynasty ay nilapitan ang kanyang kasama at bamulong, wala kaming ideya na ang gayong tao na lumalaban sa langit ay narito sa Great Shen Empire. I'm afraid we are no match for her, kahit magsanib puwersa kami. Baka mawalan pa tayo ng buhay kung patuloy natin siyang lalabanan. So, ano ngayon? Ang sinaunang ninuno ng Great Cloud Empire ay nag-isip tungkol sa bagay na ito nang nakakunot ang noo, ang lamig sa kanyang mga mata ay tumindi. Mukhang kailangan na nating baguhin ang plano natin. Umalis ka muna at bumalik sa ibang pagkakataon. Pareho silang tumango bilang pagsang-ayon. Sila ay mga matalinong individual na hindi gagawa ng padalos-dalos na mga desisyon. Dahil sa kanilang paningin, natural nilang nakikita na wala silang pagkakataon sa harap ni Yan Chenyu. Pumunta ka. Pareho silang nawala sa isang kisap mata. Hindi, Xiao Yu, hindi mo sila papayagang umalis. Nang makita ito, hinimok ni Jiang Chen si Yan Chenyu. Sa sandaling ito, maging ang mga eksperto sa ekspresyon ng mukha ng Great Shen Empire ay nagbago. Sa kanilang katalinuhan at karunungan, naunawaan nila ang pag-aalala ni Jiang Chen. Bagamat ang mga sinaunang ninuno na ito ay hindi magiging banta sa imperyo hanggat naririto si Yan Chenyu, ngunit kung susubukan nilang maglunsad ng mga palihim na pag-atake sa mga eksperto ng imperyo, walang makapagsasabi kung ilan sa mga eksperto ang mamamatay sa kanilang mga kamay. Madaling umiwas sa isang nakabukang sibat, ngunit mahirap bantayan laban sa isang palaso sa dilim. Bagamat hindi sila natatakot sa magnanakaw, natakot sila na maalala sila ng magnanakaw. Kung hahayaan nilang umalis ang dalawang ito ngayon, magiging sakuna ito sa Great Shen Empire sa malapit na hinaharap. Ngayon lang nabawi ni Yan Chenyu ang kanyang sentido, ngunit huli na ang lahat. Dahil ang mga sinaunang ninuno na iyon ay hindi nagdusa ng anumang pinsala, hindi niya mapipigilan ang mga ito na umalis. Para sa isang kalahating hakbang na soberano, ilang paghinga ng oras ay sapat na para malampasan ang isang kalaban. Sa sandaling iyon, dalawang hiyawan ang malinaw na umalangaw mula sa loob ng kawalan. Tila, sila ang mga hiyawan ng dalawang sinaunang ninuno. Dahil masyadong biglaan ang nangyari, natigilan ang bawat eksperto sa eksena. Halatang kasama pa rin nila si Yan Chenyu, kaya sino ang gumawa noon sa kanila? Ang bawat pares ng mga mata ay nakatingin sa malayo at nakita ang isang matapang na lalaki na naglalakad palabas ng kawalan na parang multo. Para siyang nasa edad 40, matangkad ang katawan at nakasuot ng maputlang asul na damit. Ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay ay puno ng hindi mapigil ang chi. Nakahawak ang mga kamay niya sa dalawang ulong may dugo. Hindi ba't ang dalawang ulong iyon ay pag-aari ng dalawang sinaunang ninuno? Hindi inaasahan na ang dominanteng, misteryosong lalaking ito ay maaaring pugutan ng ulo ang dalawang half-step na sovereign dahil kahit si Yan Chenyu ay hindi kayang patayin sila ng ganoon kadali.
Hindi siya magkakaroon ng ganoong kapangyarihan maliban kung siya ay isang tunay na immortal sovereign. Tama iyan. Ang lalaking ito ay isang immortal sovereign. Naramdaman ni Jiang Chen ang chi ng immortal sovereign mula sa lalaking ito, nakapareho ng kay Yuan Shaolei. Ibig sabihin, isa ring first-grade great sovereign ang lalaking ito. Kaya lang bakit darating ang isang makapangyarihang immortal sovereign para tulungan ang Great Shen Empire sa kritikal na yugtong ito? Kailan nakipag-ugnayan ang Great Shen Empire sa isang great sovereign? Lahat ng mga eksperto ng Great Shen Empire ay nagpakita ng bakanting tingin na parang hindi pa nila nakita ang lalaking ito. Ngunit nang ang mata ng matandang emperador at ng iba ay bumaling sa lalaki, nagbago ang kanilang ekspresyon. Matandang ninuno. Nako, matandang ninuno, ikaw ay buhay pa. Pagbati, matandang ninuno, ako ay isang inapo ng pamilya Yang Yu. Kuwit, tuldok. Hindi na kontrol ng mga tao ng Yang family ang kanilang mga emosyon. Sa pangunguna ni Yang Yu, napaluhod silang lahat. Matandang ninuno. Ang matandang ninuno ng pamilya Yang Junlong. Diyos ko. Saglit na napaluhod ang lahat. Sino pa ang makakapagpaluhod sa Emperor at Old Emperor bukod sa maalamat na figurang ito? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Chen, walang kurap na nakatitig sa lalaki. Ang Yang Junlong na nakita niya sa larawan noon ay isang matandang lalaki na lubos na naiiba sa matipunong lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon, ngunit hindi niya pinagdudahan ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Maaaring siya ay nagkakamali, ngunit ang mga tao ng Yang family ay hindi maaaring magkamali dahil sila ay nagtataglay ng parehong linya ng dugo ng kanilang ninuno. Bukod dito, hindi siya masyadong nagulat sa eksenang ito dahil binigyan din siya ni Xiao Wangqing ng parehong sorpresa nang magbago siya mula sa isang maruming matandang sinungaling tungo sa pinakamagandang lalaki sa Immortal World. Pagbati, Senior Yang Junlong. Naikuyom ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao. Yumuko si Yan Chenyu bilang kilos ng pagbati. Hindi siya nagpugay kay Yang Junlong dahil kahit gaano pa kaganda ang reputasyon nito, hindi ito maaaring mas mataas kumpara kay Empress Nine Yin. Buhay pa ang matandang ninuno at naging dakilang soberano. Ito ay isang pagpapala sa Great Shen Empire. Tama iyan. Kung hindi nagpakita si Old Ancestor ngayon, nakatakas na ang dalawang half-step na sovereign na iyon. Napakaganda na tinulungan kami ng Old Ancestor na maalis ang dalawang potensyal na banta na yon. Siya si Old Ancestor Yang Junlong. Walang duda tungkol dito. Kamukang kamukha niya ang Yang Junlong na nakita ko sa larawan sa banal na kasulatan ng pamilya Yang noong bata pa siya. Kuwit, tuldok. Ang mga tao ng Great Shen Empire ay nasasabik lalo na ang mga eksperto ng Yang family. Hindi nila ito mapigilan dahil si Yang Junlong ay palaging kumakatawan sa isang makapangyarihang alamat. Dahil kay Yang Junlong na nawala ng napakatagal, siya ay madalas na nakalimutan ng mga tao, at itinuturing lamang na isang uri ng paniniwala. Sino ang mag-aakala na ang maalamat na pag-iral na ito ay talagang lilito sa kritikal na sandali? Bumangon ka, sabi ni Yang Junlong, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malabong ngiti nang makita niya kung gaano kalago at kaunlaran ang Great Shen Empire. Salamat, matandang ninuno. Ang mga eksperto ng Great Shen Empire ay sabay-sabay na sumagot at tumayo ng dahan-dahan. Itinapon ni Yang Junlong ang dalawang ulo, lumapit kay Jiang Chen, at tumango ng nakangiti. Ikaw ay isang napakatalino na binata, Jiang Chen. Si Yang Junlong ay napakalapit kay Jiang Chen, kaya nakaramdam si Jiang Chen na walang katotohanan at walang kabuluhan. Natarante si Jiang Chen dahil pakiramdam niya ay wala na ang lalaking ito ngunit ang kanyang presensya ay katawan. Itinaas nito ang kanyang kawalang paniwala hindi dahil hindi pa siya nakakita ng Great Sovereign noon, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang incorporeal na kalidad mula kay Yuan Shaolei. Dahil sa curiosity, si Jiang Chen ay lihim na nagpakalat ng Great Divination Art. Bagamat hindi ito isang masusing pagsusuri, ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Chen ay nagbago ng husto. Senyor, ikaw. Itinaas ni Yang Junlong ang kanyang kamay upang pigilan si Jiang Chen bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Kahit na hindi pa nasabi ni Jiang Chen ang mga salita, hindi niya naitago ang pagkagulat sa loob niya. Nawala sa kanyang kontrol ang bugzo ng damdaming iyon dahil natakot siya nang makitang isa lamang clone ang Yang Junlong na ito.
Sa kabila ng katotohanan na ang paglikha ng isang clone ay hindi isang bagay na nakakagulat at mayroong maraming mga diskarte sa paglilinang na maaaring lumikha ng mga clone, nakakatakot pa rin na ang isang tao ay maaaring lumikha ng isang immortal sovereign clone. Isang clone na mayroong cultivation base ng first-grade immortal sovereign, ngunit hanggang saan ang kapangyarihan ni Senior Yang Junlong. Hindi naglakas loob si Jiang Chen na isipin ito. Tinansya niya na ang isang taong maaaring mag-cultivate ng first-grade immortal sovereign clone ay dapat na hindi bababa sa fifth-grade immortal sovereign. Naisip kung gaano nakakatakot ang lawak ng kapangyarihan na iyon. Ngunit sa napakabilis na panahon, nakaramdam siya ng ginhawa ng maalala na pareho sina Yang Junlong at Xiao Wangqing ay nasa parehong panahon at may magandang relasyon. Minsang sinabi sa kanya ni Xiao Wangqing na si Yang Junlong ang pinakahinahangaan niya sa kanyang buhay. Ito ay sapat na upang sabihin kung gaano kalakas si Yang Junlong. Ang cultivation base ni Xiao Wangqing ay tumitigil sa loob ng ilang daang taon dahil sa Dao of Apathy, ngunit patuloy na sumulong si Yang Junlong sa mga talento ni Yang Junlong at kung makakatagpo siya ng mga pambihirang pagkakataon, hindi imposibleng maabot niya ang 5th grade Immortal Sovereign o mas mataas pa. Ang pagbabalik ng Old Ancestor ay isang magandang kapalaran para sa Great Shen Empire. Sabi ng matandang emperador, hindi rin niya maitago ang kanyang pananabik. Bukod kina Jiang Chen at Yan Chenyo, walang ibang nakakakita na isa lamang itong clone ni Yang Junlong. Ipinakita nito kung gaano kahusay si Yang Junlong. Bumalik ako para lang tumingin sa paligid. Alis na ako ngayon. Maaari kayong lahat na magpatuloy sa inyong mga karaniwang gawain. Sabi ni Yang Junlong at inilipat ang tingin kay Jiang Chen. Jiang Chen, sumunod ka sa akin. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yang Junlong at lumipad. Maliwanag, alam na ni Yang Junlong ang mga kamakailang kaganapan sa domain, kaya hindi niya nakitang hindi pamilyar si Jiang Chen. Walang pagdududa si Jiang Chen tungkol dito. Ang isang tulad ni Yang Junlong ay halos makapangyarihan sa lahat. Kinaila si Yan Chenyo, nakipagsabayan si Jiang Chen kay Yang Junlong. Nakatayo ngayon si Yang Junlong sa itaas ng isang tigang na bundok kasama sina Jiang Chen at Yan Chenyo na nakatayo sa likuran niya. Senior, tawag ni Jiang Chen. Jiang Chen, paano mo nalaman na isa lang akong clone? Tinitigan ni Yang Junlong si Jiang Chen, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa at paghanga sa binata. Ang kakayahang makita ni Jiang Chen ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa unang tingin ay humanga sa kanya. Naglilinang si Junior ng isang uri ng pamamaraan ng pagpino ng kaluluwa na nagbibigay sa akin ng matalas na pandama, sagot ni Jiang Chen. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo para sa Great Shen Empire. Malapit na akong umalis. Sabihin mo sa akin, anong mga benepisyo ang gusto mo? I will try my best to fulfill them, sabi ni Yang Junlong. Lahat ng ginawa ko para sa Great Shen Empire ay wala sa aking malayang kalooban. Ako, si Jiang Chen, ay bahagi rin ng Genius Prefecture. At saka, nakuha ko na ang mga benepisyong gusto ko sa digmaang ito. Kaya wala akong gusto kay Senior. Si Jiang Chen ay tapat na nagsalita. Palagi niyang ginagawa ang mga bagay ayon sa gusto niya at ito ay lalabag sa kanyang prinsipyo kung may hihilingin siya kay Yang Junlong. Haha, mabuti, Jiang Chen. Hinahangaan talaga kita. Dahil wala kang gusto sa akin, pupunta na ako. Dalawang tawa ang pinakawalan ni Yang Junlong, tumindi ang kanyang paghanga kay Jiang Chen. Pero Senior, may tanong si Junior, sabi ni Jiang Chen. Ano ito? Tanong ni Yang Junlong. Nagtataka ako kung ano ang totoong cultivation base ng Senior, sabi ni Jiang Chen. Ika-6 na baitang walang kamatayan na soberano. Malayo pa ang lalakbayin mo, anak. Tinapik ni Yang Junlong ang balikat ni Jiang Chen. Hindi niya intensyon na itago ang tunay niyang cultivation base. Tamang-tama, ito ay nasa itaas ng 5th grade Immortal Sovereign, at lalo nitong pinukaw ang loob ni Jiang Chen. May isang bagay na kailangan niyang gawin sa lahat, ngunit hindi niya mahanap ang pagkakataon hanggang sa makilala niya si Yang Junlong. May tanong pa si Junior. Sana makasagot si Senior ng totoo. Biglang naging seryoso ang tono ni Jiang Chen. Ituloy mo, sabi ni Yang Junlong. Nakapunta na ba si Senior sa maalamat na sovereign domain dati, sa lahat ng mga taon na ito? Oh, alam mo ba ang tungkol sa sovereign domain? Tumingin si Yang Junlong kay Jiang Chen, na mangha.
Sa totoo lang kay Senior, ito ang reincarnation ni Empress Nainyin, kaya naman may alam ako tungkol sa sovereign domain. Inihayag ni Jiang Chen ang pagkakakilanlan ni Yan Chenyu upang seryosohin ni Yang Junlong ang kanyang sinabi. Ano? Oo nga, ang mga mata ni Yang Junlong ay agad na napatitig kay Yan Chenyu nang marinig niya ang pangalan, at ikinuyom ang kanyang mga kamao, na nagsasabing, patawarin mo ako sa kawalan ko ng ugali. Sa kabila ng katotohanan na si Yan Chenyu ay nasa immortal venerable realm lamang, ang kanyang reputasyon ay sapat pa rin upang makuha ang respeto ni Yang Junlong. Tumango si Yan Chenyu. Jiang Chen, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Muli namang inilipat ni Yang Junlong ang kanyang tingin kay Jiang Chen. Hindi siya tanga. Natural na ma-detect niya mula sa tono ni Jiang Chen na gusto ni Jiang Chen ang kanyang tulong kung hindi ay hindi magtatanong ang binatang ito tungkol sa sovereign domain. Oo, gusto kong dalhin ako ni Senior sa sovereign domain. Nagsalita si Jiang Chen sa isang determinadong tono. Jiang Chen, dahil sa iyong kasalukuyang lakas, hindi angkop para sa iyo na pumunta sa lugar na yon. Umiling si Yang Junlong. Sa totoo lang, may itatanong pa ako kay Senior. Mayroon akong kapatid na buhay at kamatayan na nakulong sa desolate ancient land. Ang sovereign domain ay ang lugar na dapat puntahan bago pumunta sa desolate ancient land, sabi ni Jiang Chen. Ang bagay tungkol kay Big Yellow ay tiyak na isang bigat sa kanyang puso. Naisip niyang magtungo sa desolate ancient land sa lahat ng oras, ngunit dahil sa kanyang mahinang cultivation base, kahit na maabot niya ang destinasyon, ito ay hindi mapapantayang mahirap hanapin ang Big Yellow. Bukod dito, sinabi ni Wu Ningzhu na ang lugar na iyon ay lubhang mapanganib. Kahit na ang isang dakilang soberano ay mayroon lamang 10% pagkakataon na mabuhay pagkatapos makapasok sa lugar na yon. Kaya naman, maghintay lang siya hanggang sa lumakas siya, na magtatagal. Kung may mangyari man kay Big Yellow, pagsisisihan niya ito habang buhay. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon na makausap si Yang Junlong, isang 6th grade great sovereign mula sa sovereign domain, hindi niya palalampasin ang pagkakataon.